Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4200207. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Alvin. Sa oras na ito, ang mga sugatang emperador ng mga Diyos mula sa tatlong banal na kaharian ay tumingin lamang kay Alvin. Bagamat hindi nasugatan ng dalawang paparating na kataas-taasang Diyos, hindi nila hinabol si Alvin. Katulad ng iba, pinanood nila habang hinahabol ng 7 demonyong halimaw si Alvin. Hindi hinarap ni Alvin ang 7 demonyong halimaw na humahabol sa kanya. Sa halip patuloy siyang lumipad, iniiwasan ng mga demonyong halimaw at sabay na pinagaling ang kanyang mga pinsala. Hindi niya gaanong ginamit ang kanyang banal na enerhiya para gawin ito. Kahit na gamitin niya ito, maaari niya itong palitan ng mga enerhiyang nakuha niya mula sa mga gantimpala sa pamamagitan ng pag-convert sa mga ito sa banal na enerhiya. Bagamat sayang lang ito, natural na wala siyang pakialam sa sandaling ito kung ang paggamit ng mga enerhiya mula sa mga gantimpala ay maaaring magligtas ng kanyang buhay. Kailangan ko pa ng mas maraming oras para gumaling ang mga sugat ko. Mapapatay ko lang ang 7 demonyong halimaw pagkatapos kong gumaling. Gayunpaman, natatakot akong wala akong sapat na oras, naisip ni Alvin sa sarili habang patuloy na iniiwasan ang 7 demonyong halimaw. Kasabay nito, sumulyap siya kay Clarissa, ang kanyang pang-apat na nakatatandang kapatid. Sa panahong ito, ginamit ni Clarissa at ng 3 panimulang kataas-taasang Diyos ang kanilang kataas-taasang kapangyarihang kaganapan upang lumaban. Ang kanyang mapanirang enerhiya ay labis na malakas kaya't hindi siya nalalagay sa alanganin sa pakikipaglaban sa 3 panimulang kataas-taasang Diyos na nagsanib puwersa. Hindi magandang tingnan ang ekspresyon ng 3 panimulang kataas-taasang Diyos sa sandaling ito. Nabigla rin ang mga emperador ng mga Diyos sa lakas ni Clarissa. Napakalakas ba ni Clarissa? Tulad ng inaasahan. Tutal, kasing lakas na siya ng isang simpleng kataas-taasang Diyos noong isa pa lamang siyang advanced na emperador ng mga Diyos. Ngayong isa na siyang simpleng kataas-taasang Diyos, kayanan niyang labanan ang 3 simpleng kataas-taasang Diyos ng sabay-sabay nang hindi nawawala ang kalamangan. Hindi lang iyon, pero pakiramdam ko ay nakakakuha na rin siya ng kalamangan. Ang mga emperador ng mga Diyos, lalo na ang 2 hindi nasugatan na malapit na maging kataas-taasang Diyos, ay nagsimulang magpanik nang makita nilang nakakakuha ng kalamangan si Clarissa. Mabilis nilang ibinaling ang kanilang atensyon sa trap formation, umaasang makahanap ng paraan upang masira ang formation upang makaalis sila. Ang sitwasyon ay lalong nagiging hindi pabor sa kanila. Sa kasamaang palad, kahit ano pa ang kanilang gawin, ang trap formation ay nanatili pa ring matatag, walang ipinapakitang senyales ng pagbagsak. Ang trap formation ay konektado sa kanyang divine energy. Hindi mabibigo ang trap formation hanggat hindi nauubos ang kanyang divine energy at buhay pa siya. Nagtinginan ng 2 nalalapit na kataas-taasang Diyos sa isa't isa nang may kawalan ng pag-asa. Alam nilang tapos na ang lahat para sa kanila kapag natalo ni Clarissa ang 3 panimulang kataas-taasang Diyos. Bahagyang nagulat din si Alvin nang makita niyang lamang si Clarissa. Tutal, lahat sila ay mga simpleng kataas-taasang Diyos, ngunit napakalaki ng agwat sa pagitan ng 3 at niya. Ang lakas na ba ng 4th senior sister ngayon? Hindi pa natututo si Clarissa sa paggamit ng sword daw at mastery daw tulad ni Alvin. Kamakailan lang niya natututo sa simpleng anyo ng mastery daw. Kahit noon pa man, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay maihahambing na sa pinakamalakas na simpleng Supreme Gods kahit na kamakailan lang siya naging simpleng Supreme God. Isang sandali na lang at matatalo na sila ng 4th senior sister. Sana matapos na niya ang laban. Kung hindi, natatakot akong gamitin ko ang halos lahat ng enerhiya mula sa aking mga gantimpala. Patuloy na nauubos ang divine energy ni Alvin habang iniiwasan niya ang 7 demon beast, at kinailangan niya itong punan muli gamit ang mga enerhiya mula sa mga gantimpala. Bagamat hindi walang katapusan ang divine energies ng 7 demonyong halimaw, bilang pinakamalakas sa Destiny Canyon, malamang na mayroon silang imbakan ng enerhiya mula sa mga gantimpala upang mapunan ang kanilang divine energies. Sayang naman at hindi ko makukuha ang mga gantimpala nila pagkatapos ko silang patayin. Malaking pakinabang sana iyon para sa akin. Bumantong hininga si Alvin habang sinusulyapan ang 7 demonyong halimaw na lalong nagiging masigla.
Hindi makukuha ng isang tao ang mga gantimpala ng taong napatay niya. Gagantimpalaan lamang ang isa para sa pagpatay at makukuha ang mga puntos ng kabilang panig, basta't ang kabilang panig ay kalahok. Walang mga puntos ang mga naninirahan sa Destiny Canyon kaya hindi maaaring magmana ng mga puntos mula sa mga ito ang isang tao at makakakuha lamang ng gantimpala at puntos mula sa pagpatay. Halimbawa, si Alvin ay makakatanggap lamang ng 100 puntos sa pagpatay sa isang demonyong halimaw. Gayunpaman, kung makapatay siya ng isang emperador ng mga Diyos, hindi lamang siya makakatanggap ng mga puntos para sa pagpatay, kundi makukuha rin niya ang mga puntos ng emperador ng mga Diyos. Dahil nakapatay si Alvin ng maraming emperador ng mga Diyos, ang kanyang mga puntos ay mabilis na lumampas sa 10,000 puntos. Makalipas ang halos isang kapat ng isang oras. Mamatay ka! Sigaw ni Clarissa. Pagkatapos, lumitaw si Clarissa sa likod ng isa sa 3 panimulang kataas-taasang Diyos bago ang isang alon ng mapanirang enerhiya ay dumaloy patungo sa kabilang panig. Hindi niya pinansin at iniwasan ang mga atake ng 2 pang panimulang kataas-taasang Diyos habang mabilis niyang inaatake ang kanyang target. Kasabay nito, napatay niya ang panimulang kataas-taasang Diyos. Kasunod nito, isang sinag ng liwanag ang sumikat kay Clarissa mula sa kalangitan. Kasabay nito, pinanood ni na Alvin at ng iba pa ang isang pagsabog ng liwanag bago lumitaw ang isang malaking figure mula sa lugar kung saan namatay ang panimulang kataas-taasang Diyos. Isang dagandong na puno ng pag-aatubili ang umalangaw-ngaw sa kalangitan bago ito bumagsak sa lupa ng malakas. Bang! Bang! Matapos bumagsak ang figure sa lupa, sumabog ito, at isang nakasisilaw na liwanag ang kumalat sa lahat ng direksyon, tinakpan ang halos buong puso ng Destiny Canyon bago ito naglaho. Ang tagpong ito ay nasaksihan halos lahat, mga kalahok at mga naninirahan, sa Destiny Canyon. Iyan. Hindi ba't ang penomenong iyon ng langit at lupa na lumilitaw kapag namatay ang isang kataas-taasang Diyos? Isang kataas-taasang Diyos ang namatay. Nagbasa si Alvin ng ilang sinaunang libro at nalaman ang tungkol sa penomenong lilito sa pagkamatay ng isang kataas-taasang Diyos. Ito ang unang pagkakataon na masaksihan niya ang ganitong eksena kaya natural lamang na nagulat siya. Nakakapukaw pansin ang kababalaghang lumitaw sa pagkamatay ng isang simpleng kataas-taasang Diyos. Gaano pa kaya kaganda kung ang isang nasa pagitan o mas mataas na antas ng kataas-taasang Diyos ay mamatay? Tanong ni Alvin sa loob-loob niya. Ganoon na lang, isang simpleng kataas-taasang Diyos ang namatay. Namatay siya bago pa man siya umalis sa Destiny Canyon. Sa oras na ito, ang 2 natitirang panimulang kataas-taasang Diyos ay patuloy na umatake kay Clarissa at sa halip ay umatras. Nagpalitan sila ng tingin at nakita ang takot sa mga mata ng isa't isa. Yulin, ngayong patay na si Zhang Chun, siguradong mamamatay tayo kung magpapatuloy tayo sa pakikipaglaban sa kanya. Sa tingin ko dapat nating subukang basagin ang formation at umalis. Sang-ayon ako. Subukan nating basagin ang formation ng sama-sama. Nawalan na ng gana ang 2 panimulang kataas-taasang Diyos na lumaban matapos patayin ni Clarissa ang kanilang kasama. Mabilis at matalino silang nagkasundo at hindi nag-aksaya ng oras sa pag-atake sa trap formation. Bang! Di nagtagal matapos magsanib puwersa ang 2 upang salakayin ang trap formation, isang malaking butas ang lumitaw. Sapat ang laki nito para makaalis ang ilang tao ng sabay-sabay. Tara na! Hindi na nagatubili ang 2 at naghanda na para umalis. Biglang. Sasabihin ko na ito sa huling pagkakataon. Huwag mo nang isipin ang pag-alis dahil tumanggi ka nang umalis kanina. Ang 2 na malapit ng tumakas, ay pinanood ang butas na biglang naglaho. Anong nangyayari? Paano ito nangyari? Tumingin ka sa likuran niya. Ginalaw niya ang butas na ginawa natin doon. Sus Mariosep. Hindi ko inaasahan na magagawa niya yon. Matapos gumalaw ang butas sa likuran ni Clarissa, pinanood ng lahat ang mabilis na pagliit nito. Sa loob lamang ng ilang paghinga, naglaho ang butas na parang wala talaga. Lahat ng butas na nalikha sa trap formation ay gagaling ng mag-isa hanggat si Clarissa, ang taong nagtayo ng formation, ay hindi namamatay at nauubusan ng divine energy. Nagtinginan sina Yulin at ang isa pang simpleng kataas-taasang Diyos, at ayaw nang subukan ang kanilang swerte. Nagkasundo sila ng palihim bago nagsimulang kumurap ang kanilang mga figure. Kasunod nito, biglang lumitaw ang isang itim na butas at nagsimulang hilahin sila palayo.
Nang makita ito, nais ng dalawang hindi nasugatang nalalapit na kataas-taasang Diyos na samantalahin ang pagkakataon at sundan ang dalawang panimulang kataas-taasang Diyos, ngunit walang awang hinaronggan sila ng black hole. Wala na silang nagawa kundi panoorin si Yulin at ang isa pang panimulang kataas-taasang Diyos na inilabas mula sa Destiny Canyon. Matapos maging isang simpleng kataas-taasang Diyos, maaaring umalis ang isang tao sa Destiny Canyon anumang oras na gusto niya gamit lamang ang isang pag-iisip. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi agad aalis sa canyon. Tutal, maaari pa rin silang makinabang sa pananatili sa canyon. Natural lang na gusto rin ni Yulin at ng isa pang simpleng kataas-taasang Diyos na manatili sa Destiny Canyon. Kaya naman, sinubukan nilang makawala muna sa trap formation sa halip na direktang umalis sa canyon. Umalis sila, naramdaman ni Alvin na sayang na nakatakas ang dalawang simpleng kataas-taasang Diyos. Gayunpaman, alam din niya na sapat na ang kabutihan na nagawa ni Clarissa na patayin ang isa sa kanila. Gayunpaman, bakit hindi umalis ang taong iyon bago pa siya patayin ng ika-4 na senior sister? Tanong ni Alvin sa loob-loob niya, nalilito. Naguluhan din ang iba. Tanging si Clarissa lamang ang nakakaalam na gumamit siya ng ilang pamamaraan para lituhin ang kanyang target sa kritikal na sandali, na pumipigil sa kanya na umalis sa Destiny Canyon. Ngayong namatay ang isang simpleng kataas-taasang Diyos at nakatakas ang dalawang hindi nasugatang kataas-taasang Diyos at ang mga nasugatang emperador ng mga Diyos ay nawalan ng pag-asa. Tapos na. Swash! Swoosh! Sa oras na ito, mabilis na pinigilan ni Clarissa ang 7 demonyong halimaw na humahabol kay Alvin. Pagkatapos, si Alvin, na hindi na hinahabol, ay tumigil sa paggalaw at tumingin sa dalawang paparating na kataas-taasang Diyos. Umiling siya at bumantong hininga, masyado kayong padalos-dalos. Akala nyo ba ligtas kayo dahil lang sa mga simpleng kataas-taasang Diyos na iyon? Maaari sana kayong magpatuloy sa pagtatago kaysa ipadala ang inyong mga sarili sa inyong kamatayan dito. Ngumisi ang isa sa dalawang nalalapit na kataas-taasang Diyos bago sinabi, Alvin, sa tingin mo ba ay mas maganda ang kahihinatnan mo kaysa sa amin? Kung papatayin niya tayo, sa tingin mo ba ay mabubuhay ka? Sa kanyang palagay, tiyak na papatayin ni Clarissa si Alvin pagkatapos nilang mapatay. Kasabay nito, ang isa pang nalalapit na kataas-taasang Diyos ay tumingin sa 7 nakagapos na mga demonyong halimaw ng may pagkunot ng noo. Isang lumalaking pakiramdam ng pagkabalisa ang lumitaw sa kanyang puso habang iniisip niya ang kanyang sarili, bakit hindi pinapatay ni Clarissa ang 7 demonyong halimaw. Hindi siya ipapadala para patayin sila dahil hindi sila mula sa mga banal na kaharian. Bukod dito, napakalakas niya kaya madali para sa kanya na patayin si Alvin. Bakit niya hinayaan si Alvin na pagalingin ang kanyang mga pinsala sa halip na patayin siya? 4,201. Sila. Napagdesisyonan ba nilang magsanib puwersa? Nakaramdam ng takot ang nalalapit na kataas-taasang Diyos sa kanyang puso nang maisip niya ito. Medyo nagdududa pa rin siya, at nagpatuloy sa pag-iisip, gayunpaman, kahit na mas malakas si Alvin kaysa sa akin, dapat may isang taong tulad ni Clarissa na mag-atubiling makipagtulungan kay Alvin, tama ba? Maliban na lang kung, tinulungan siya ni Alvin na patayin ang 2 pang demonyong halimaw. Alam ng nalalapit na kataas-taasang Diyos na may isang taong mabangis na nakikipaglaban sa 9 na demonyong halimaw sa loob ng ilang araw na ang nakalipas. Nabalitaan din yan hindi nagtagal pagkatapos dumating si Alvin, 2 sa 9 na demonyong halimaw ang namatay habang ang iba ay natalo. Gayunpaman, kahit na magkasundo sila na magtulungan. Panandalian lang iyon, di ba? Hindi naman siya pababayaan ni Clarissa sa huli. Sa pag-iisip na ito, bahagyang gamaan ang pakiramdam ng nalalapit na kataas-taasang Diyos. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang ibinabalik ang mga ito kay Alvin bago niya sinabi, Alvin, ang mga alyansa sa kanyan ay pansamantala lamang kadalasan. Sa tingin mo ba ay mabubuhay ka pa pagkatapos naming mamatay? Nakakatawa talaga. Sa sandaling ito, sigurado ang 2 nalalapit na kataas-taasang Diyos na mamamatay si Alvin pagkatapos nila. Ganito rin ang naramdaman ng mga nasugatang Emperors of Gods. Bagamat hindi natin matatakasan ang kamatayan ngayon, mamamatay tayo ng payapa dahil alam nating ang isang mahiwagang tulad ni Alvin ay sasamahan tayo sa ating kamatayan. Tama. Alvin, hindi tayo mag-iisa sa kabilang buhay dahil sasamahan mo kami. Alvin, hindi naman ikaw ang mananalo sa huli.
Alam ng mga taong ito na mamamatay sila. Kahit hindi sila mapatay ni Clarissa dahil sa patakaran, maaari pa rin niyang gawin si Alvin o gamitin ang 7 demonyong halimaw para patayin sila. Marahil, iyon ang dahilan kung bakit hindi niya pinabayaan si Alvin at ang 7 demonyong halimaw hanggang ngayon sa halip na patayin sila. Bahagyang natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga salitang iyon. Nang makabawi siya, hindi niya napigil ang matawa bago nagtanong, iniisip ba ninyong lahat na mamamatay ako? Ngumiti si Clarissa nang may pag-aalinlangan habang sinasabi, mga hanggal. Siya ang aking nakababatang kapatid, ang aking nag-iisang nakababatang kapatid. Mahal ko siya at nagmamalasakit sa akin. Bakit ko siya papatayin? Alam niyo ba kung bakit ko muna hinarap ang 3 pangunahing kataas-taasang Diyos sa halip na patayin kayong lahat? Iyon ay dahil gusto nilang patayin ang aking nakababatang kapatid. Pagkatapos ng ilang sandali, dagdag niya, mga hanggal talaga kayong lahat. Ang 2 nalalapit na kataas-taasang Diyos at ang mga emperador ng mga Diyos mula sa 3 banal na kaharian ay nagulat at nawala ng imak nang marinig ang mga salita ni Clarissa. Paano ito posible? Si Alvin ay ang nakababatang kapatid ni Clarissa. Kumakatawan sila sa iba't ibang banal na kaharian, tama ba? Paano ito nangyari? Wala ni isa sa kanila ang inaasahan nito. Lampas sa kanilang imahinasyon na nagkaroon ng ganitong relasyon sina Clarissa at Alvin. Dahil sa revelasyon na ito, napagtanto nila kung gaano katawa-tawa ang kanilang mga naunang iniisip. Paano mamamatay si Alvin? O mas tumpak, paano mapapatay ni Clarissa si Alvin? Maya-maya, biglang sumigaw ang isang pasulong na emperador ng mga Diyos, patayin siya. Hilahin natin siya pababa kasama natin. Kasunod nito, ang sumusulong na emperador ng mga Diyos ay lumipad patungo kay Alvin, hindi pinansin ang kanyang mga pinsala. Namumula ang kanyang mga mata habang desperadong inaatake niya si Alvin. Sa isang tama lang ng kanyang espada, madaling napatay ni Alvin ang masusulong na emperador ng mga Diyos. Pagkatapos, walang pakialam niyang sinabi, isang sugatang masusulong na emperador ng mga Diyos ang nag-iisip na kaya niya akong patayin. Kahit pa magsanib puwersa ang 2 nalalapit na kataas-taasang Diyos at kayong lahat ng mga sugatang tao, hindi pa rin ninyo ako mapapatay. Nang biglang lumamig ang boses ni Alvin, napamura si Clarissa bago sinabi, isang grupo ng mga walang kwentang tulad mang ng ahas na puntiryahin ang nakababata kong kapatid. Hindi na naghintay ng sagot, agad na sumalakay si Clarissa. Isang nakakatakot na mapanirang enerhiya ang kumalat na ikinasugat ng 2 paparating na kataas-taasang Diyos. Sa sandaling magbago ang ekspresyon ng 2 nalalapit na kataas-taasang Diyos, gumawa rin ng hakbang si Alvin. Swoosh! Kaaya-aya ang mga galaw ni Alvin habang lumilipad siya patungo sa nalalapit na mga kataas-taasang Diyos at mga emperador ng mga Diyos. Para siyang isang lobo na sumusugod patungo sa isang kawan ng mga tupa. Kasabay nito, may 7 kulay na sinag ng espada na sumilay, na pumatay sa isang emperador ng mga Diyos sa bawat pag-atake ni Alvin. Ang 2 nalalapit na kataas-taasang Diyos, nakakasugat lang ni Clarissa, ay walang kapangyarihan laban kay Alvin. Sa loob ng wala pang isang kapat ng isang oras, napatay ni Alvin ang 2 nalalapit na kataas-taasang Diyos at emperador ng mga Diyos. Sunod-sunod na sinag ng liwanag ang sumikat kay Alvin mula sa kalangitan. Si Alvin, na nakaramdam ng pagkabalisa dahil sa mga gantimpalang naasayang niya kanina, ay madaling nakabawi ng higit pa sa kanyang ginamit kanina. Agad na sumilay ang isang ngiti sa kanyang mukha. Maya-maya, sinabi ni Clarissa, Junior brother, dapat mong ipagpatuloy ang pagpapagaling ng iyong mga sugat. Pagkatapos niyan, maaari mo nang patayin ang mga demonyong halimaw. Sinasabing kung ang isang tao ay makapasa sa sukdulang pagsubok sa Destiny Canyon, siya ay gagantimpalaan ng malaki ng Diyos ng paglikha. Iniisip ko kung tayo ba ay magiging Advanced Emperor of Gods at Intermediate Supreme God ayon sa pagkakabanggit pagkatapos nating matanggap ang gantimpala. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Clarissa. Pagkatapos, sinabi niya, ika-4 na senior sister, hindi mo ba iniisip na masyado kang sakim? Iniisip mo ang maging isang intermediate supreme god gayong kakagaling mo lang sa pagiging isang simpleng supreme god kamakailan lang. Sa kabila ng mga salitang iyon, hindi maiwasan ni Alvin na mag-isip kung may pagkakataon ba siyang makalusot sa kaharian ng isang maunlad na emperador ng mga Diyos. Kasunod nito, umupo si Alvin nang nakakross ang mga paa at muling sinimulang gamutin ang kanyang mga pinsala.
Kasabay nito, matapos itong pag-isipan ng ilang sandali, sa wakas ay napagpasyahan niya na imposibleng maging isang advanced Emperor of Gods ng ganito kabilis. Maituturing na siyang napakaswerte kung ang kanyang pag-unlad ay umabot sa kalagitnaan ng isang tagumpay. Sa anumang kaso, mga haka-haka lamang ang mga ito. Hindi alam ni Alvin kung anong uri ng gantimpala ang ibibigay ng mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang sa pagpatay sa mga demonyong halimaw. Habang iniisip ni Alvin kung paano nagagawang lubos na mapataas ng mga pinakamakapangyarihang kapangyarihan ang lakas ng ibang tao, lalo siyang natatakot sa kanila. Naisip niya kung sila rin ba ang lumikha ng mga gantimpala. Kung gayon, tiyak na ang kanilang mga inapo ay napakalakas din. Matapos itong pag-isipan ng ilang sandali, kahit hindi siya sigurado, naramdaman niyang may hangganan ang tulong ng mga Supreme Powerhouse. Kung hindi, ang mga miyembro ng puwersang may koneksyon sa mga Supreme Powerhouse sa Devata Realms ay matagal nang naipadala sa Realms of Gods ang mga Supreme Powerhouse upang makapasok sa mga lugar tulad ng Realm Battlefield at Trial of Gods. Kung may mga paghihigpit, iniisip ko kung anong uri ng mga paghihigpit ang mga iyon. Lalong naging mausisa si Alvin tungkol sa mga gantimpala sa pangkalahatan. Tutal, hindi tulad ng Trial of Gods, hindi gagantimpalaan ang isang taong nakapatay sa Realms of Gods. Hindi ko maintindihan. Nakakalito talaga. Siguro, mapalad akong makakilala ng isang makapangyarihang tao na handang sumagot sa mga tanong ko sa hinaharap. Sa oras na iyon, maitatanong ko na ang tungkol sa mga gantimpala. Sigurado akong hindi magiging simple ang sagot. Nagtataka rin ako kung bakit walang ganitong sistema ang mga kaharian ng mga Diyos. Alam ni Alvin na ang sistema ng gantimpala ay umiiral sa 3 lugar kahit na magkakaiba ang sistema sa bawat lugar. Ang 3 lugar ay ang Realm of Battlefield, ang Trial of Gods, at ang Supreme Powerhouse Relic tulad ng pagmamayari ng paksayo ng Inner Palace ng Myriad Laws Academy. Ito ang mga lugar na alam niya. Dahil walang sistema ng gantimpala sa Realms of Gods, nagteorya si Alvin na may mga limitasyon kung gaano kalaki ang maitutulong ng mga Supreme Powerhouse sa mga cultivator. Kalimutan mo na yan. Huwag na natin itong isipin pa. Walang silbi ang isipin ang mga bagay na ito ngayon. Mas makabubuti para sa akin na mag-focus sa pagpapalakas ng aking sarili. Natural lang na malalaman ko ang sagot sa mga tanong na ito kapag naging isa na akong Supreme Powerhouse sa hinaharap. Hindi kailanman nagduda si Alvin na magiging isang Supreme Powerhouse siya sa hinaharap. Kailangan niyang maging isang Supreme Powerhouse kahit ano paman. Marahil, sa wakas ay makakapagpahinga na siya sa oras na iyon. Dati, hindi ganoon kaambisyosa si Alvin. Matapos ilayo si Kelly mula sa banal na lupain ng mga alay, pinlano niyang dalhin ang kanyang mga asawa, anak, magulang, at malalapit na kaibigan upang mamuhay ng hiwalay. Gayunpaman, habang gumugugol siya ng mas maraming oras sa kaharian ng mga Diyos, naranasan niya ang mahiwagang kapangyarihan ng mga kataas-taasang kapangyarihan. Ito ang nagparamdam sa kanya ng kawalan ng kapanatagan. Parang hindi siya kailanman magiging ligtas kung hindi siya magiging isang kataas-taasang kapangyarihan. Naisip niya na sa pamamagitan ng pagiging isang kataas-taasang kapangyarihan, tunay niyang mapoprotektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa labas ng Destiny Canyon. 2 luha sa espasyo ang lumitaw sa hangin ng halos sabay. Kasunod nito, 2 figure ang itinulak palabas ng isang napakalaking puwersa. Ang mga Panginoon ng iba't ibang banal na kaharian, na nagpapahinga, nagsasaka, at nag-uusap kanina lang, ay sabay-sabay na lumingon sa kanila. Nang makita ng Panginoon ng Remote Divine Kingdom ang isa sa mga figure, nagningning ang kanyang mga mata habang nasa sabik na nagtanong, Yulin, nakalusot ka ba? Di nagtagal, ang Panginoon ng isa pang banal na kaharian ay gulat na sumigaw, Mansion Master Han, nakapasok ka ba sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos? Hindi tulad ng 2 masayang Panginoon, bahagyang napakunot ang noo ng natitirang 23 Panginoon ng mga banal na kaharian. Alam nila na ang tagumpay ng 2 ay nangangahulugan na nakuha nila ang 2 sa 6 na Earth Flame ang Buddha Lotus sa Destiny Canyon. Kung wala ang Earth Flame ang Buddha Lotus, alam nilang imposibleng maging isang kataas-taasang Diyos ang 2 dahil naabot na nila ang kanilang mga limitasyon. Halimbawa, si Yulin at ang isa pang simpleng kataas-taasang Diyos ay maaaring makaligtas sa kanilang mga kapigatian sa langit ng 3 o 4 na libo pa bago siya mamatay.
Kasabay nito, madilim ang ekspresyon ng mukha ng dalawa. Tutal, napilitan silang umalis sa Destiny Canyon. Nang makita ang maasim na ekspresyon ng dalawa, ilan sa mga Panginoon ng mga banal na kaharian ay nagtaas ng kilay dahil sa pagtataka. Anong problema? Tumingin si Yulin sa Panginoon ng Remote Divine Kingdom at mapait na sinabi, Panginoon, kahit kalahati ng mga kalahok mula sa ating Remote Divine Kingdom ay namatay. Hindi sinabi ni Yulin na medyo konserbatibo ang kanyang pagtatansya. Nang marinig ang mga salita ni Yulin, agad na nagbago ang ekspresyon ng Panginoon ng Remote Divine Kingdom. 4,202. Hindi bababa sa kalahati ng mga tao mula sa Remote Divine Kingdom ang namatay sa Destiny Canyon. Agad na nawala ang saya sa mukha ng Panginoon ng Remote Divine Kingdom at napalitan ito ng hindi makapaniwalang ekspresyon nang marinig ang mga sinabi ni Yulin. Walang paraan para malaman ng mga nasa labas ng Destiny Canyon kung ano ang nangyayari sa Destiny Canyon. Maaari na lamang nilang hintayin na makaalis ang mga kalahok sa Destiny Canyon para malaman ang nangyari. Sa kasaysayan ng labanan ng mga banal na kaharian, bihira para sa isang banal na kaharian na mawala ng kalahati ng mga kinatawan nito. Marahil, ang isang bagay na tulad nito ay mangyayari sa isa sa 10 labanan ng mga banal na kaharian. Matapos makabawi sa kanyang katinoan, dali-daling nagtanong ang Panginoon ng Remote Divine Kingdom, Yulin, bakit mo nasabi yan? Magpaliwanag ka. Sa oras na ito, ang atensyon ng lahat ay nakatuon kay Yulin, mausisa sa mga sinabi ni Yulin. Hindi nila nakalimutang magdaos ng sandali ng katahimikan para sa Remote Divine Kingdom. Ang Remote Divine Kingdom ay dumanas ng malaking pagkalugi sa pagkakataong ito. Bagamat nakakuha ang kaharian ng isang bagong kataas-taasang Diyos, medyo masyadong mataas ang kapalit. Maraming Panginoon ng mga banal na kaharian ang sumang-ayon sa mga salitang ito. Mas maganda rin ang kanilang pakiramdam sa paglitaw ng isang bagong panimulang kataas-taasang Diyos sa banal na kaharian ng Remo. Ang isa pang simpleng kataas-taasang Diyos na nakaligtas kasama ni Yulin ay si Shao Kahn, isang mansyon mula sa Rising Crag Divine Kingdom. Sa oras na ito, sinabi niya sa Panginoon ng Rising Crag Divine Kingdom na may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha, Panginoon, ganoon din sa aming Rising Crag Divine Kingdom. Hindi bababa sa kalahati ng aming mga tao ang namatay doon. Bukod sa mga dinala ni Shao Kahn sa kaibuturan ng puso ng Destiny Canyon, maraming tao mula sa Crag Rising Divine Kingdom ang napatay ni Alvin. Kung bibilangin niya ang mga dinala niya sa kaibuturan, mahigit kalahati ng kanilang mga tao ang namatay sa Destiny Canyon. Pagkasabi ni Shao Kahn ng mga salita, ang mga Panginoon ng mga banal na kaharian, kabilang ang mga Panginoon ng tumataas na bato na banal na kaharian at ang Remo na banal na kaharian, ay lumingon kay Shao Kahn. Matapos makinig kay Yulin, ang Panginoon ng Remo Divine Kingdom ay naghanda na tanggapin ang katotohanan na ang kanyang Divine Kingdom ang pinakamalungkot sa pagkakataong ito. Nagulat siya nang malaman niyang may isa pang Divine Kingdom na kasing lungkot ng sa kanya. Medyo napanatag siya rito. Hindi bababasa, ang kanyang Divine Kingdom ay hindi lamang ang nawala ng kalahati ng mga tao nito sa Destiny Canyon. Anong nangyari? Tanong ng Panginoon ng Rising Crag Divine Kingdom na sandaling natahimik para sa Remo Divine Kingdom nang may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi agad tumugon si Shao Kahn sa Panginoon ng tumataas na kaharian ng Diyos na bato. Sa halip, nakatingin siya sa isa pang Panginoon ng isang kaharian ng Diyos na malinaw na pinipigilan ang kanyang ngiti. Nang mapansin ang tingin ni Shao Kahn, pinigilan ng Panginoon ng banal na kaharian ang kanyang ngiti, at ang kanyang ekspresyon ay bumalik sa pagiging seryoso at kalmado. Manatiling kalmado, manatiling kalmado. Hindi ako masaya dahil napakaraming tao mula sa Remo Divine Kingdom at sa Rising Crag Divine Kingdom ang namatay. Hindi talaga ako masaya. Masyado ba akong halata? Hindi naman ako masyadong halata, di ba? Kung hindi, tiyak na masasaktan ang mga Panginoon ng Remo Divine Kingdom at ng Rising Crag Divine Kingdom. Siya nga pala, bakit ganoon ang tingin sa akin ni Shao Kahn? Huwag mong sabihin na ang mga tao ng aking Profound Law Divine Kingdom ay may kinalaman sa pagkamatay ng mga tao mula sa Rising Crag Divine Kingdom. Natural na napansin ng mga Panginoon ng iba't ibang banal na kaharian ang banayad na pag-uusap na ito.
Hindi rin nila maiwasang magtaka kung ang Diplo Divine Kingdom ay may kinalaman sa pagkamatay ng mga tao mula sa Rising Crag Divine Kingdom sa Destiny Canyon. May kinalaman ba ang Profound Law Divine Kingdom sa pagkamatay ng mga kalahok mula sa Rising Crag Divine Kingdom? Kung ganoon nga, ang Profound Law Divine Kingdom ay masyadong malupit, tama ba? Marahil, ang pinakamalaking nasawi ay dahil sa pagtatangkang agawin ang Earth Flame ang Buddha Lotus. Bagamat nagawang makuha ng Rising Crag Divine Kingdom ang isang Earth Flame ang Buddha Lotus, mahirap sabihin kung nanalo o natalo sila. Ang Diplo Divine Kingdom ay talagang walang awa. Ang Panginoon ng Rising Crag Divine Kingdom, na nagbahagi rin ng mga kaisipang ito, ay tumitig ng masama sa Panginoon ng Profound Law Divine Kingdom bago niya sinabi ng may sarkastikong pananalita, talagang mahusay ang ipinakita ng Profound Law Divine Kingdom sa pagkakataong ito. Sa harap ng galit na Panginoon ng Rising Crag Divine Kingdom, nanatiling matyaga ang Panginoon ng Diplo Divine Kingdom habang mahinahong sinabi, Panginoon Yuan, karaniwan ang pumatay sa labanan ng mga banal na kaharian. Kahit na ang aking mga tao ang may pananagutan sa pagkamatay ng iyong mga tao, masisisimulang ang iyong mga tao sa pagiging desperado na makuha ang Earth Flame ang Buddha Lotus. Handa silang lahat na isugol ang kanilang buhay para makuha ang Lotus. Bukod dito, dahil isa sa iyong mga tao ang nakakuha ng Lotus at naging isang simpleng Supreme God bilang resulta nito, hindi ka talaga natalo, tama ba? Pagkatapos sabihin iyon, biglang sumimangot ang Panginoon ng Diplo Divine Kingdom. Kung talagang napakaraming tao ang napatay ng aking mga tao mula sa Rising Crag Divine Kingdom, malamang ay malaki rin ang naging kapalit ng kanilang mga ginawa, di ba? Bukod dito, ang Flaming Earth Buddha Lotus ay nakuha ng Rising Crag Divine Kingdom sa huli. Bukod dito, may posibilidad na si Shao Kahn ay pinalabas ng canyon dahil sa pagpatay sa mga tao mula sa aking kaharian. Naisip din ito ng iba pang mga Panginoon ng mga banal na kaharian at nagsimulang mag-usap-usap sa kanilang mga sarili. Ang Profound Law Divine Kingdom ay tiyak na dumanas din ng matinding pagkalugi sa pagkakataong ito. Nang marinig ang mga talakayan sa kanyang paligid, nagtaas ng kilay ang Panginoon ng Rising Crag Divine Kingdom. Kasabay nito, naramdaman din niya ang unti-unting paghupa ng kanyang galit. Naisip niya sa sarili, tama. Dapat naisip ko na ito. Kahit na marami sa aking mga tao ang namatay, maraming tao mula sa Profound Law Divine Kingdom ang tiyak na namatay din, hindi ba? Sa oras na ito, si Shao Kahn, na hindi pa nagkakaroon ng pagkakataong magsalita, ay sa wakas ay nagsabi ng may ngiting nakangisi, Panginoon ko, hindi mo naintindihan. Ang pagkamatay ng ating mga tao ay walang kinalaman sa kaharian ng banal na batas na malalim. Ang mga Panginoon ng mga banal na kaharian, kabilang ang mga Panginoon ng Rising Crag Divine Kingdom at ang Profound Law Divine Kingdom, ay naguluhan. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Bago pa man magkaroon ng pagkakataong magpaliwanag si Shao Kahn, tumingin si Yulin sa Panginoon ng Diplo Divine Kingdom at sinabing, Panginoon Wu, si Fin mula sa inyong Divine Kingdom ay nakakuha ng Earth Flame ang Buddha Lotus at nakarating sa kaharian ng isang simpleng Supreme God tulad namin ni Shao Kahn. Siya. Natural na nagulat ang Panginoon ng malalim na batas, ang banal na kaharian, sa mga salitang ito. Biglang sumigla ang kanyang puso matapos marinig na isa sa kanyang mga tao ang nakaligtas at naging isang simpleng kataas-taasang Diyos. Bukod dito, ang kanyang simpleng kataas-taasang Diyos ay hindi pa naipapadala palabas ng Destiny Canyon. Isa itong tunay na kasiya siyang sorpresa. Tumango ang Panginoon ng Diplo Divine Kingdom. Hindi naman masama, hindi naman masama. Dahil nasa Destiny Canyon pa rin si Fin, ibig sabihin ay mas magaling siya kaysa kina Yulin ng Remo Divine Kingdom at Shao Kahn ng Rising Crag Divine Kingdom. Sa pag-iisip na ito, ang Panginoon ng malalim na batas na banal na kaharian ay likas na itinuwid ang kanyang likod, tumayo ng medyo mas matangkad kaysa dati. Dahil mayroon siyang napakahusay na nasasakupan, kinailangan niyang maging mas matatag at panatilihin ang kanyang imahe. Kasabay nito, ang iba pang mga Panginoon ng mga banal na kaharian ay tumingin sa Panginoon ng malalim na batas na banal na kaharian ng may bahid ng inggit.
Hindi lamang isang tao mula sa malalim na batas na banal na kaharian ang nakakuha ng Earth Flame ang Buddha Lotus at naging isang panimulang kataas-taasang Diyos, kundi nasa Destiny Canyon pa rin siya, hindi tulad nina Yulin at Shao Kahn na ipinadala. Dahil dito, ang taong iyon mula sa malalim na batas na banal na kaharian ay makakatulong sa kanyang mga kasama na makakuha ng mga puntos, kayamanan, at mga hindi inaasahang engkwentro kahit na hindi niya mapatay ang iba pang mga kalahok. Sa oras na ito, mas naiinggit sila sa Profound Law Divine Kingdom kaysa sa Remo Divine Kingdom at sa Rising Crag Divine Kingdom. Si Yulin, na hindi nakapagsalita, ay natakot at nawala ng malay nang makita ang reaksyon ng mga Panginoon ng mga banal na kaharian. Hindi ninyo naintindihan ang mga sinabi ko. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pagkatapos, sina Yulin at Shao Kahn, na nakatayo sa magkaharap, ay nagtinginan ng walang ekspresyon. Hindi nila maiwasang magtaka kung bakit hindi na lang sila pakinggan ng maayos ng mga taong ito nang hindi agad-agad gumagawa ng conclusion. Bagamat naiinggit ang ibang mga Panginoon ng mga banal na kaharian sa Panginoon ng malalim na batas ng banal na kaharian, binati pa rin nila siya upang ipakita kung gaano sila kabuti. Panginoong Wu, binabati kita. Panginoon Wu, talagang ninakaw ng inyong Diplo Divine Kingdom ang atensyon sa pagkakataong ito. Panginoon Wu, wala akong ideya na ganito pala kagaling si Finn. Kaya niyang manatili sa Destiny Canyon hanggang ngayon. Gayunpaman, sa loob-loob nila, marami sa kanila ang nag-iisip, mahusay ang ipinakitang pagganap ng Diplo Divine Kingdom sa pagkakataong ito. Hindi ako naiinggit. Hindi lang iyon, binati ko rin ang Diplo Divine Kingdom. Bilang pinuno ng isang Divine Kingdom, natural lamang para sa akin na maging mapagbigay. Talagang mapagbigay ako. Kasabay nito, tinanong ni Yulin si Shao Kahn sa pamamagitan ng voice transmission, dapat ba nating ipaliwanag ang ating mga sarili? Hindi talaga alam ni Yulin kung dapat ba niyang tapusin ang kanyang mga sasabihin ng mas maaga. Dahil sa kung gaano kasaya ang hitsura ng Panginoon ng Diplo Divine Kingdom sa sandaling ito, natatakot siyang mabugbog siya kung magsasalita siya ngayon para linawin ang hindi pagkakaunawaan. Maya-maya, nag-aalangan na nagtanong si Yulin, kung hindi, bakit hindi mo ipaliwanag sa kanya? Hindi pwede. Mariing tanggi ni Shao Kahn. Yulin, kung hinayaan mo lang sana akong tapusin ang sasabihin ko imbes na istorbohin ako ng mas maaga, hindi sana lumala ng ganito ang sitwasyon. Malaking hindi pagkakaunawaan ang ginawa mo dahil istorbo mo ako. Nasa iyo ang lahat ng ito. Hindi ako ang magiging scapegoat mo. Hindi naman tanga si Shao Kahn. Kung lilinawin niya ang hindi pagkakaunawaan, may posibilidad na ibuhos sa kanya ng Panginoon ng Diplo Divine Kingdom ang kanyang galit. Bagamat tiyak na poprotektahan siya ng Panginoon ng Rising Crag Divine Kingdom at walang panganib na mamatay, masasaktan pa rin siya. Sinabi ni Yulin na may bahid ng kawalan ng magawa, walang masama sa sinabi ko kanina. Kung hahayaan lang nila akong tapusin ang mga sasabihin ko. Gusto kong sabihin sa kanya na patay na si Finn. Bumantong hininga siya bago nagpatuloy sa pagsasalita, si Finn ang pinakamala sa pagkakataong ito. Isa lamang siyang simpleng kataas-taasang Diyos at maaari sanang umalis sa canyon anumang oras, ngunit siya ang namatay. Si Finn ay ang isa pang panimulang kataas-taasang Diyos na nakipaglaban kay Clarissa kasama sina Yulin at Shao Kahn sa kaibuturan ng puso ng Destiny Canyon. Sa kasamaang palad, hindi tulad nina Yulin at Shao Kahn, namatay siya sa Destiny Canyon. Pagkamatay ni Finn, natuklasan nina Yulin at Shao Kahn na hindi nila masira ang trap formation ni Clarissa kaya't determinado silang umalis sa Destiny Canyon. Hindi talaga inaasahan nina Yulin at Shao Kahn na pagkatapos nilang umalis sa Destiny Canyon, magkakaroon sila ng napakalaking hindi pagkakaunawaan. Kailangan kong linawin ang mga bagay-bagay kahit ano paman. Mas magagalit ang Panginoon ng Diplo Divine Kingdom kung mas ipagpapaliban ko ang pagsasabi sa kanya ng totoo. Lumabas ang malamig na pawis sa noo ni Yulin habang iniisip niya, ipapaalam ko muna ito sa Panginoon para makaiwas siya sa oras kung sakaling atakihin ako ng Panginoon ng Diplo Divine Kingdom. 4,203 Panginoon ko. Hindi na naglakas loob si Yulin na maghintay pa.
Kung maghihintay pa siya, tiyak na mas magagalit ang Panginoon ng malalim na banal na kaharian kapag nalaman niya ang katotohanan. Mabilis niyang ipinaliwanag ang lahat sa Panginoon ng Remote Divine Kingdom sa pamamagitan ng voice transmission. Noong una, medyo nainggit ang Panginoon ng Remote sa Panginoon ng Diplo Divine Kingdom. Tutal, kahit na si Yulin ay naging isang simpleng kataas-taasang Diyos, si Yulin ay mabilis na inilipat palabas ng Destiny Canyon. Hindi lang iyon, kalahati ng kanyang mga tao ay namatay na. Sa kabaligtaran, ang simpleng kataas-taasang Diyos mula sa Diplo Divine Kingdom ay nasa Destiny Canyon pa rin. Gayunpaman, pagkatapos makinig kay Yulin, gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi lang iyon, bigla rin niyang naramdaman na hindi naman pala masyadong masama ang naging performance ng kanyang Divine Kingdom. Tutal, hindi lamang nawala ng isang bagong rudimentaryong Supreme God ang Profound Law Divine Kingdom, kundi ang bilang ng mga nasawi sa mga tao ng Profound Law Divine Kingdom sa Destiny Canyon ay hindi kukulangan sa bilang ng mga nasawi sa Remote Divine Kingdom at sa Rising Crag Divine Kingdom. Sa wakas, sinabi ng Panginoon ng Remote Divine Kingdom kay Yulin, sasabihin ko sa kanya ang tungkol dito. Hindi ko talaga alam kung gaano siya magagalit pagkatapos nito. Hindi siya maglalakas loob na gumawa ng aksyon laban sa akin, ngunit hindi ko magagarantiya na hindi niya ilalabas ang kanyang galit sa iyo. Natural na paprotektahan kita at tiyak na hindi ka mawawalan ng buhay, ngunit kung aatake siya, hindi ko magagarantiya na hindi ka masasaktan. Nang marinig ang mga salitang ito, nagliwanag ang mga mata ni Yulin. Nakahinga siya ng maluwag dahil hindi na niya kailangang linawin ang hindi pagkakaunawaan. Dali-dali siyang nagsabi, "Salamat po, Panginoon." Kasabay nito, ang Panginoon ng Rising Crag Divine Kingdom, na nakatayo sa kabilang panig, ay nalaman din ang nangyari kay Finn at sa iba pa mula sa Profound Law Divine Kingdom mula kay Shao Kahn. Katulad ng Panginoon ng Remote Divine Kingdom, mas gumaan din ang kanyang pakiramdam at hindi na gaanong nalulungkot sa kanyang pagkawala. Ang ating Rising Crag Divine Kingdom ay tila hindi naman gaanong masama kumpara sa Profound Law Divine Kingdom. Lumingon ang Rising Crag Divine Kingdom sa Panginoon ng Deep Law Divine Kingdom, na nakangiti pa rin ng malapad habang nakikinig sa mga pagbati ng iba pang mga Panginoon ng Divine Kingdom, bago siya umiling. Malamang na mababaliw si Amber Wu pagkatapos niyang malaman ang katotohanan. Sa oras na ito, sa wakas ay malakas na nagsalita ang Panginoon ng Remote Divine Kingdom, na nagpatindi sa boses ng lahat. Pakiusap, huwag na kayong bumati kay Lord Wu. Hindi natapos ni Yulin ang kanyang mga sinabi kanina. Hindi na kailangang sabihin pa, ang mga salita ng Panginoon ng Remote Divine Kingdom ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Amber Wu, ang Panginoon ng Deep Law Divine Kingdom, habang nagtataka siya, ano ang ibig niyang sabihin. Hindi natapos ni Yulin ang sasabihin niya kanina. Ano ang ibig sabihin nito? Biglang lumingon si Amber Wu kay Yulin na may nagliliyab na mga mata. Bumantong hininga ang Panginoon ng Remote Divine Kingdom bago niya sinabi, "Panginoon Wu, ang aking pakikiramay." Isang nakakatakot na pakiramdam ang bumangon sa puso ni Amber Wu pagkarinig niya ng mga salitang ito. Gayunpaman, mabilis niyang tiniyak sa sarili, impossible, imposible. Si Finn ay naging isang simpleng kataas-taasang Diyos. Kahit na hindi siya kalaban ng kanyang kalaban, madali siyang makakatakas mula sa kanyang kalaban. Bukod dito, maaari siyang umalis sa Destiny Canyon nang may isang pag-iisip lamang. Ang iba pang mga Panginoon ng mga banal na kaharian ay naguguluhan na tumingin sa Panginoon ng banal na kaharian ng Remo bago sila nagsimulang magbulungan sa isa't isa. Anong ibig niyang sabihin? Bakit siya nakikiramay kay Lord Wu? Marami bang tao mula sa Profound Law Divine Kingdom ang namatay sa Destiny Canyon? Kahit gaano karaming tao ang namatay, dahil nasa Canyon pa rin si Finn, ang Profound Law Divine Kingdom ay nasa mas magandang lugar kumpara sa Remote Divine Kingdom at sa Rising Crag Divine Kingdom. Pinapanatag pa rin ni Amber Wu ang kanyang loob, ngunit ang mga sumunod na salita ng Panginoon ng Remote Divine Kingdom ay walang awang sumire sa kanyang mga pag-asa. Patay na si Finn. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Amber Wu bago nagsimulang umalangaw-ngaw ng pabago-bago ang kanyang banal na enerhiya. Napasigaw siya ng hindi makapaniwala, imposible.
Si Finn ay naging isang simpleng kataas-taasang Diyos. Paano siya mamamatay? Isipin mo. Imposible. Hindi na naghintay ng sagot si Amber Wu bago humarap kay Yulin at sinabing, hindi ka dapat magbiro tungkol sa mga ganyang bagay. Kung hindi, kahit isa ka ng panimulang kataas-taasang Diyos ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Napangiti na lamang si Yulin nang marinig ang mga sinabi ni Amber Wu. Wala siyang magagawa kung ayaw maniwala ni Amber Wu sa katotohanan. Sa pagkakataong ito, bumantong hininga ang Panginoon ng tumataas na bangin bago niya sinabi, Panginoon Wu. Hindi nagbibiro si Yulin. Kinumpirma na ni Xiao Kun ang bagay na ito. Walang dadang patay na si Finn. Pareho nilang nasaksihan ang pagkamatay ni Finn. Nakipaglaban silang tatlo sa isa pang tao, at napatay ng isa pa si Finn. Nang makita iyon, napagtanto nilang dalawa na wala silang kalaban-laban kaya mabilis silang umalis sa kanyan. Marahil, kung ang Panginoon ng Remote Divine Kingdom lamang ang nagsalita, kakailanganin ng kaunting panahon para makumbinsi ang ilan pa. Gayunpaman, ngayong nagsalita na ang Panginoon ng Rising Crag Divine Kingdom, wala na silang anumang pagdududa. Tila kumalma na si Amber Wu sa sandaling ito. Gayunpaman, nanatiling madilim ang kanyang ekspresyon. Paano ito nangyari? Namatay si Finn kahit na siya ay naging isang panimulang kataas-taasang Diyos. Ang iba pang mga Panginoon ng mga banal na kaharian ay naging mausisa rin tungkol sa bagay na ito. Sino ang pumatay sa kanya? Isang naninirahan sa Destiny Canyon. Sa oras na ito, isang Panginoon ng isang banal na kaharian ang nagsabi upang aliwin si Amber Wu, bagamat namatay si Finn, mapanatag ka sa katotohanang hindi mo nawala ng marami sa iyong mga tao sa kanyan. Sa paghahambing, ang Remote Divine Kingdom at ang Rising Crag Divine Kingdom ay nawala ng kahit kalahati ng kanilang mga tao. Nang marinig ang mga salitang ito, tila bahagyang humupa ang malungkot na ekspresyon ni Amber Wu. Tama. Bagamat malaking kawalan ang pagkawala ni Finn, mas mababa ang bilang ng mga nasawi kaysa sa Remote Divine Kingdom at sa Rising Crag Divine Kingdom. Sa oras na ito, ang Panginoon ng Remote Divine Kingdom ay tumingin kay Baron, ang Panginoon ng Jade Bao Divine Kingdom, na may komplikadong ekspresyon bago niya sinabi, si Finn ay pinatay ni Clarissa. Panginoong Guan, ang iyong Divine Kingdom ang nagnakaw ng atensyon sa pagkakataong ito. Lumingon ang lahat kay Baron. Kanina, nang marinig ni Baron na sina Yulin, Xiao Kun, at Finn ay nagsanib puwersa upang harapin ang isang kalaban, inakala niyang ang kanilang kalaban ang pinakamalakas na naninirahan sa Destiny Canyon. Natural lamang na natigilan siya nang marinig niya ang mga salita ng Panginoon ng Remote Divine Kingdom. Clarissa. Nakipaglaban siyang mag-isa laban sa tatlong pangunahing kataas-taasang Diyos. Hindi lang iyon, napatay pa niya ang isa sa kanila at napilitang tumakas ang dalawa pa. Sa wakas, bumalik sa dati ang katinoan ni Baron at nagtanong, nakalusot ba siya? Pagkatapos, tumingin si Baron kay Yulin, na nakatayo sa likuran ng Panginoon ng Remote Divine Kingdom, para sa kumpirmasyon. Hindi niya pinansin ang nagyayelong titig ni Amber Wu. Ang pagpatay at kamatayan ay palaging bahagi ng labanan ng mga Divine Kingdom. Ang pagkamatay ay nangangahulugan na ang isang tao ay hindi sapat ang lakas. Bukod dito, noong nakaraan, maraming tao mula sa Jade Bao Divine Kingdom ang pinatay ng mga tao mula sa Profound Law Divine Kingdom. Ngumiti ng mapait si Yulin at sinabing, tama. Matapos siyang maging isang simpleng kataas-taasang Diyos, mag-isa siyang nakipaglaban sa pinakamalakas na naninirahan sa Destiny Canyon. Kalaunan, sa tulong ni Alvin ng Righteous Divine Kingdom, nagawa niyang talunin sila. Sa wakas ay nabanggit ang pangalan ni Alvin sa unang pagkakataon simula nang mapalaya sina Yulin at Xiao Kun mula sa Destiny Canyon. Maraming tao ang hindi namamalayang napalingon kay Yingjun, ang Panginoon ng matuwid na banal na kaharian. Bahagyang nagulat si Yingjun. Hindi niya inisip na may kinalaman ang bagay na ito sa kanyang matuwid na banal na kaharian. Hindi niya maiwasang makaramdam ng mas mausisa pa. Bakit siya nakipagsanib puwersa kay Clarissa ng Jade Bao Divine Kingdom? Napilitan ba siya o kusang loob lang? Tatalikuran ba siya ni Clarissa pagkatapos itong tulungan? Dahil sa mga kaisipang ito, nag-alala si Yingjun. Tutal, mataas ang inaasahan niya kay Alvin.
Higit sa lahat, malaki ang naipuhunan niya kay Alvin. Kung mamamatay si Alvin, malaki ang mawawala sa kanya. Patuloy na sinabi ni Yulin, noong una, plano namin nina Shao Kahn, Finn, at ako na patayin si Alvin. Gayunpaman, nagpa siya si Clarissa na protektahan si Alvin at pinigilan kami sa paggawa nito. Sa oras na ito, isang Panginoon ng isang banal na kaharian ang sumingit, bakit mo tinarget si Alvin? Gaano man siya kalakas at kagaling, isa pa rin siyang simpleng emperador ng mga Diyos. Nakakuha ba siya ng pambihirang kayamanan na ikinaiinggit ng mga tao? Agad na tumingin kay Yulin ang iba pang mga Panginoon ng mga banal na kaharian, hinihintay ang kanyang sagot. Napangiti ng mapait si Yulin nang marinig ang tanong. Pagkatapos, sumagot siya, si Alvin ay isang ang simpleng Emperor of Gods bago pumasok sa Destiny Canyon, ngunit isa na siyang Intermediate Emperor of Gods ngayon. Bukod dito, ganap na niyang na-stabilize ang kanyang cultivation base sa kaharian ng isang Intermediate Emperor of Gods. Sa kasalukuyan, ang kanyang lakas ay mas malakas pa kaysa sa isang napipintong Supreme God. Maaari pa nga siyang magkaroon ng lakas na kapantay ng isang ordinaryong simpleng Supreme God. Pinapatay niya ang lahat ng napipintong Supreme Gods na nakasalamuhan niya sa kanya na parang nagpuputol siya ng damo. Siya na ngayon ang nasa unang ranggo. Bago ako umalis, ang kanyang mga puntos ay lumampas na sa 10,000. Sigurado akong tumaas na ang kanyang mga puntos mula noon. Naalala ni Yulin ang mga matataas na emperador ng mga Diyos na dinala niya, nina Shao Kahn, at Finn sa kaibuturan ng Destiny Canyon. Tiyak na napatay na sila ni Alvin. Sa isang paraan, silang tatlo ang nakatulong sa pagtaas ng puntos ni Alvin. Bukod doon, naisip din niya na tiyak na mabubuhay si Alvin maliban kung magpasya si Clarissa na patayin siya. Pagkatapos magsalita ni Yulin, agad na tumahimik. Sa katunayan, maraming tao ang hindi nagulat na si Alvin ay isa ng Intermediate Emperor of Gods. Mas nagulat sila sa katotohanang tuluyan na niyang na-stabilize ang kanyang cultivation base pagkatapos niyang makalusot. Bagamat sinabi ni Alvin na gagawin niya ito sa mga tao mula sa Supreme Rank Force bago pumasok sa Destiny Canyon, walang sino man ang sineryoso siya. Hindi nila inaasahan na gagawin niya ang ganoong bagay. Bukod dito, may kaunting oras pa bago matapos ang labanan ng banal na kaharian. Nangangahulugan ito na may oras pa si Alvin para lumakas. Maaaring hindi siya makalusot at maging isang Advanced Emperor of God sa Destiny Canyon, ngunit tiyak na malaki ang kanyang magiging progreso tungo sa paglusot sa kaharian ng isang Advanced Emperor of Gods. Alvin. Natigilan si Yingjun. Bagamat mataas ang kanyang pag-asa para kay Alvin, gulat pa rin siya. Nang makabawi mula sa pagkabigla, nagsimula siyang mag-alala muli. Gayunpaman, makakalabas kaya siya ng buhay? Ang dami niyang puntos. Paano kung pagnasaan ito ni Clarissa? Teka. Si Clarissa ay isa ng panimulang kataas-taasang Diyos kaya hindi niya ito mapapatay maliban na lang kung hindi siya mapalayas ng Canyon sa tamang oras. Matapos maging isang simpleng kataas-taasang Diyos sa Destiny Canyon, hindi na maaaring pumatay ng ibang kalahok sa ilalim ng kaharian ng mga kataas-taasang Diyos. Bago pa man makapaglapat ng nakamamatay na suntok ang isang tao, ilalabas muna siya sa Destiny Canyon. Natural lang na may mga exception, ngunit bihira lang ito. Habang ang lahat ay gulat na gulat pa rin matapos marinig ang balita tungkol kay Alvin, patuloy na sinabi ni Yulin, tulad namin ni Shao Kahn, si Finn din. Nagdala rin siya ng isang grupo ng mga tao mula sa sarili niyang Divine Kingdom upang patayin si Alvin. Ang bilang ng mga nasawi para sa Profound Law Divine Kingdom ay tiyak na hindi bababa sa Remote Divine Kingdom at sa Rising Crag Divine Kingdom. 4,204. Maraming Emperor of Gods mula sa ating Remote Divine Kingdom at sa Rising Crag Divine Kingdom ang namatay habang sinusubukan nilang patayin si Alvin. Sabi ni Yulin. Ang Destiny Canyon ang lugar kung saan ginanap ang labanan ng banal na kaharian. Lalo na't mawala ang kalahati ng mga kalahok nito, kahit na mawala ang lahat ng kalahok sa isang banal na kaharian, ang malas lang ang masisisi nito. Walang itinago si Yulin at hayagang nagsalita tungkol sa kung paano siya at ang dalawa pang pangunahing kataas-taasang Diyos ay nagdala ng kani-kanilang mga kasamahan upang patayin si Alvin.
Kung magtagumpay sila sa pagpatay kay Alvin, wala ring magagawa o masasabi ang Panginoon ng matuwid na banal na kaharian tungkol dito. Tutal, alam ni Alvin na malalagay sa panganib ang kanyang buhay nang lumahok sila sa labanan ng banal na kaharian. Sa kabaligtaran, ang Remote Divine Kingdom, ang Rising Craig Divine Kingdom, at ang Profound Law Divine Kingdom ay hindi rin maaaring managot kay Alvin sa pagkamatay ng kanilang mga kalahok. Gaano man sila kagalit, wala silang masasabi o magagawa kay Alvin nang lumabas si Alvin mula sa Destiny Canyon. Lahat ay ginawa ayon sa mga patakaran, kung tutuusin. Kung ang mga Panginoon ng Remote Divine Kingdom, ang Rising Craig Divine Kingdom, at ang Profound Law Divine Kingdom ay magdesisyong kumilos laban kay Alvin, hindi lamang paprotektahan ng Panginoon ng Righteous Divine Kingdom si Alvin, kundi paprotektahan din ng iba pang mga Panginoon ng Divine Kingdom si Alvin upang masunod ang mga patakaran. Tutal, kung hahayaan nilang mapatay si Alvin, nangangahulugan ito na pumayag silang mapatay ang kanilang mga tauhan sa mga susunod na labanan ng Divine Kingdom kung ang kanilang mga tauhan ay pumatay ng maraming tao sa Destiny Canyon. Walang maaaring maging pamarisan para sa bagay na ito. Kapag nagkaroon ng pamarisan, paulit-ulit itong mangyayari. Kaya naman, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, imposible para sa mga Panginoon ng Remote Divine Kingdom, ng Rising Craig Divine Kingdom, at ng Profound Divine Kingdom na salakayin si Alvin gaano man sila kagalit o kadesmaya. Hindi na kailangang sabihin pa, walang sino man ang makakakontrol sa kanilang ginagawa ng pribado. Sa sandaling ito, si Amber Wu, ang Panginoon ng Deep Law Divine Kingdom na napuno ng kagalakan at pananibik kanina lang, ay biglang nanigas bago siya dumura ng dugo matapos makinig kay Yulin. Ang kanyang Deep Law Divine Kingdom ay dumanas ng napakalaking pagkalugi sa pagkakataong ito. Hindi lamang siya nawala ng napakaraming tao, kundi isa sa kanyang mga tauhan na naging isang simpleng Supreme God ay namatay din. Paano ito nangyari? Paano ito nangyari? Hindi ito matanggap ni Amber Wu. Ang iba pang mga Panginoon ng mga banal na kaharian, na kanina lang ay bumabati kay Amber Wu, ay mabilis na nag-iba ng kanilang tono at nagsimulang aliwin si Amber Wu. Panginoon Wu, ang aking pakikiramay. Nakikiramay ako, Panginoong Wu. Kasabay nito, hindi napigilan ng mga Panginoon ng mga banal na kaharian ang mapabuntong hininga sa matinding pagkawala ng Deep Law Divine Kingdom sa pagkakataong ito. Sa kabila ng pagkakaroon ng Earth Flame ang Buddha Lotus, ang taong iyon mula sa Deep Law Divine Kingdom ay nabigong makalabas ng buhay. Kasabay nito, tahimik din nilang isinaulo ang pangalan ni Alvin. Walang alinlangan na si Alvin ay isang taong may kamangha-manghang swerte. Kung hindi dahil sa swerte, paano magiging isang simpleng Emperor of Gods na tulad niya hindi lamang maging isang Intermediate Emperor of Gods pagkatapos makapasok sa Destiny Canyon kundi ganap ding mapatatag ang kanyang cultivation base. Marami sa mga Panginoon ng mga banal na kaharian ang bumaantong hininga at inggit na tumingin kay Yingjun, ang Panginoon ng matuwid na banal na kaharian. Panginoong Zhu, tunay na ninakaw ng matuwid na banal na kaharian ang atensyon sa pagkakataong ito. Bagamat halata naman na hindi mananatili si Alvin sa Righteous Divine Kingdom, kung hindi mamamatay si Alvin sa Destiny Canyon, ang Righteous Divine Kingdom ay makakatanggap ng malaking gantimpala pagkatapos ng labanan ng Divine Kingdom. Batay sa mga punto ni Alvin, tiyak na mauuna ang Righteous Divine Kingdom sa labanan ng Divine Kingdom sa pagkakataong ito. Sabi ng isang Panginoon ng isang banal na kaharian, sa pagkakataong ito, tiyak na masisira ng matuwid na banal na kaharian ang record na naitala ng nakaraang banal na kaharian. Nangangahulugan ito na ang matuwid na banal na kaharian ay makakatanggap ng karagdagang mga gantimpala. Nang marinig ito, muling tumingin kay Yingjun ang iba pang mga Panginoon ng mga banal na kaharian na may mga matang nag-aalab sa selos. Hindi mailalarawan ng mga salita kung gaano sila nagseselos sa sandaling ito. Napakaswerte ni Yingjun at ng Righteous Divine Kingdom sa pagkakataong ito. Tiyak na gagantimpalaan sila ng Diyos ng paglikha ng malaki kung masisira nila ang record sa pagkakataong ito. Hindi pa tapos kaya hindi pa sigurado ang resulta. Sa palagay ko, maaari pa rin tayong malampasan ng Jade Bow Divine Kingdom anumang oras, may anhing sabi ni Yingjun habang nakatingin kay Baron, ang Panginoon ng Jade Bow Divine Kingdom. Kung tutuusin, walang duda na ang pinakamalakas na kalahok sa pagkakataong ito ay si Clarissa.
Kasabay nito, si Steven, ang Panginoon ng Soaring Divine Kingdom na nakatayo sa di kalayuan, ay labis na nagalit na halos dumura siya ng dugo matapos malaman na si Clarissa ay pumasok sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos. Batay sa kanyang pag-unawa sa batas, maaaring hindi siya makakalaban nito kung wala ang utos ng kanyang Panginoon ngayong siya ay naging isang panimulang kataas-taasang Diyos. Lumakas ang kanyang galit nang maisip niya kung paano ito lumakas ng husto dahil sa pagpatay niya sa halos lahat ng mga matataas na emperador ng mga Diyos sa kabisera ng Soaring Divine Kingdom. Tiningnan niya si Amberwo, nakikiramay kay Amberwo sa kanilang kasawian. Ngumiti si Baron at bahagyang sinabi, Panginoong Zhu, nagbibiro ka siguro. Si Clarissa ay isa ng panimulang kataas-taasang Diyos. Nangangahulugan ito na hindi na niya maaaring patayin ang ibang mga kalahok. Mahirap para sa kanya na makaipon ng mas maraming puntos kaysa kay Alvin. Bukod dito, may oras pa si Alvin para makaipon ng mas maraming puntos. Umaasa na lang ako na maliligtas niya ang aking mga tao dahil kay Clarissa at mahigit kalahati ng aking mga tauhan ang makakaligtas sa labanan ng mga banal na kaharian. Matapos mawala ang boses ni Baron, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng iba pang mga Panginoon ng mga banal na kaharian. Bigla nilang naalala na sa nakakatakot na lakas ni Alvin, madali rin niyang mapapatay ang kanilang mga tauhan. Sana maging matalino sila at magtago. Kung narinig o nasaksihan nila ang lakas ni Alvin, hindi sila dapat maging ganoon katanga para pukawin siya. Sana maging matalino sila sa mga pagpili nila. Maraming Panginoon ng banal na kaharian ang nananalangin sa kanilang kalooban na sana'y maging matalino ang kanilang mga tauhan at maiwasan ang pag-udyok kay Alvin. Mas makabubuti kung magdesisyon silang maghintay hanggang sa sila ay mailabas sa Destiny Canyon kapag natapos na ang labanan ng banal na kaharian. Dahil dito, medyo magagarantiyahan na ang kanilang kaligtasan. Habang patuloy silang naghihintay, hindi napigilan ng ilan sa mga Panginoon ng mga banal na kaharian na magtanong kina Yulin at Shao Kahn tungkol sa kanilang mga tauhan. Dumilim ang kanilang mga ekspresyon nang malaman nilang dumanas din ng malalaking pagkalugi ang kani-kanilang mga banal na kaharian. Tuwang-tuwa ang Panginoon ng Windchime Divine Kingdom nang malaman niyang nakakuha ang kanyang anak ng Earth Flame ang Buddha Lotus. Gayunpaman, nawala ang kanyang kagalakan pagkatapos magsalita ni Yulin. Ang kanyang anak na si Richie ay namatay sa Destiny Canyon matapos makuha ang Earth Flame ang Buddha Lotus. Nagulat ang iba pang mga Panginoon ng mga banal na kaharian nang malaman nila na nakuha ni Richie ang isang Earth Flame ang Buddha Lotus. Tutal, hindi nila alam na itinago ni Richie ang kanyang lakas. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, magrereklamo sila tungkol sa Panginoon ng Windchime Divine Kingdom dahil sa pagtatago ng gayong trahedyang iyon. Gayunpaman, dahil sa pagkamatay ni Richie, natural lamang na wala sa kanila ang nagreklamo upang maiwasan ang pagigalit sa Panginoon ng Windchime Divine Kingdom. Ilang Panginoon ng mga banal na kaharian, na may mabuting relasyon sa Panginoon ng Windchime Divine Kingdom, ang nagsalita upang aliwin siya. Kasabay nito, maraming tao rin ang nagtaka kung si Richie ay napatay ni Alvin o ni Clarissa. May posibilidad din na ang ilang paparating na kataas-taasang Diyos ay nagsanib puwersa upang patayin si Richie. Sa kanilang palagay, hindi kasama sina Alvin at Clarissa, imposible para sa paparating na kataas-taasang Diyos na patayin si Richie ng mag-isa. Sa Destiny Canyon. Natural na walang kaalam-alam si Alvin sa nangyayari sa labas ng Destiny Canyon. Sa oras na ito, sa proteksyon ni Clarissa, matagumpay niyang napagaling ang kanyang mga pinsala. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, tumingin siya kay Clarissa at sinabing, "Fourth senior sister, gumaling na ako." "Mabuti," nakangiting sagot ni Clarissa, "ngayong nakabawi ka na, patayin natin ang mga halimaw na ito. Hindi ka nagaanong mapapagaling kung mas maaga mo silang mapapatay." Gayunpaman, iba ang sitwasyon para sa mga halimaw na demonyong ito dahil sila ang sukdulang pagsubok sa Battle of the Divine Kingdoms ng Destiny Canyon. Gagantimpalaan tayo pagkatapos natin silang mapatay. Sana ay hindi maging maramaw sa mga gantimpala ang mga kataas-taasang makapangyarihang lumikha ng Trial of Gods. Hindi tulad ng mga tao sa Trial of Gods, natural na alam ni na Clarissa at ng iba pang pumasok sa Trial of Gods na ang Diyos ng paglikha ay ilan lamang sa mga Supreme Powerhouse.
Ang Destiny Canyon, tulad ng Trial of Gods, ay isa lamang lugar na nilikha ng mga Supreme Powerhouse. Nang marinig ang mga salita ni Clarissa, nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang sabihin niya, inaabangan ko ang mga gantimpala. Ikaapat na senior sister, hayaan mo na sila. Maaari mo akong panoorin na patayin sila pagkatapos nito. Tumawa ng mahina si Clarissa. Sige. Panoorin ko ang pagtatanghal mo pagkatapos nito. Kasunod nito, binitawan ni Clarissa ang kanyang kapit sa natitirang 7 demonyong halimaw. Ang 7 demonyong halimaw ay mga nilalang na may katalinuhan. Alam nilang wala silang magagawa kay Clarissa at nakulong sila sa kanyang formation. Dahil doon, alam nilang halos wala ng tsansa pang mabuhay. Kaya naman, sa oras na ito, napagdesisyonan nilang ang pinakamagandang gawin ay patayin si Alvin bago sila mamatay upang ipaghiganti ang kanilang dalawang kasamahang nasawi. Umungol. Sabay-sabay na sumugod ang 7 demonyong halimaw, dahilan para mayanig ang kawalan at ang trap formation ni Clarissa. Magagandang alon ang makikita sa kawalan sa oras na ito, ngunit walang sino man ang may oras para pahalagahan ang mga ito sa sandaling ito. Nang muling harapin ni Alvin ang mga demonyong halimaw, hindi na niya sila iniwasan tulad ng dati. Sa halip, sumugod siya patungo sa kanila, balak silang labanan ng harapan. Ang tanging dahilan kung bakit niya sila iniwasan noon ay dahil sa kanyang mga pinsala. Ngayong gumaling na ang kanyang mga pinsala, wala na siyang dapat ikatakot. Tutal, ngayon na hindi na magagamit ng mga demonyong halimaw ang blood formation, ang lakas na lamang nila ay kasing lakas ng mga paparating na kataas-taasang Diyos. Kung bibigyan ng sapat na panahon, hindi magiging mahirap para sa kanya na patayin silang lahat. 4,205. Swoosh! 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 Sumipol ang mga sinag ng espada sa hangin habang umuulan mula sa itaas. Maganda at maliwanag ang mga ito na parang mga bahaghari na nagbabalat kayo sa kanilang pagiging walang kamatayan. Nang gumalaw sila, nanginginig ang kanilang iniiwan na kawalan. Para bang maguguho ang espasyo. Kung wala ang blood formation, ang mga pag-atake ng 7 demonyong halimaw ay hindi na nanahimik kahit na sabay-sabay silang umaatake. Sa una, nahirapan silang maglaban ni Alvin, ngunit agad na nakahanap ng pagkakataon si Alvin at napatay ang isa sa kanila. Kasunod nito, ang laban ay naging pabor kay Alvin. Mahigit kalahating oras ang ginugol ni Alvin para mapatay ang unang demonyong halimaw. Kasunod ng pagkamatay ng unang demonyong halimaw, wala pang 15 minuto ang ginugol niya para mapatay ang pangalawang demonyong halimaw. Ang pagpatay sa ikatlo at ikaapat na demonyong halimaw ay umabot lamang sa 12 dosenang hininga at wala pang 10 hininga ayon sa pagkakabanggit. Sa huli, wala pang 10 hininga ang ginugol niya para mapatay ang 3 natitirang demonyong halimaw. Isang sinag ng liwanag ang sumikat kay Alvin mula sa kalangitan, binalot ang buong pagkatao niya. Ito ang kanyang gantimpala sa pagpatay sa mga demonyong halimaw. Matapos makuha ang gantimpala, tumangala si Alvin sa langit at naisip, ngayong natanggap ko na ang gantimpala para sa pagpatay sa mga demonyong halimaw na iyon, matatanggap ko na rin ba ang gantimpala para sa pagpasa sa sukdulang pagsubok sa Destiny Canyon? Gayon din, tumingin din si Clarissa sa langit. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang maitim na kulay abong ulap ay gumulong sa kalangitan na malinaw at bughaw. Ang maitim na ulap ay sinabayan ng kidlat at mga tunog ng kulog na umaalingaw-ngaw sa. Kasunod nito, 9 na malalaking figure na malinaw ang lumitaw sa kalangitan. Ang mga figurang ito ay kabilang sa 9 na demonyong halimaw na pinatay ni na Alvin at Clarissa. Tumingin ang 9 na demonyong halimaw kina Alvin at Clarissa nang may mga matang puno ng puot bago sila umungal upang ilabas ang kanilang ayaw at galit. Gayunpaman, ang kanilang mga ungol ay natabunan ng mga tunog ng kulog. Swash! Swoosh! Maya-maya, ang 9 na demonyong halimaw ay unti-unting naglaho at naging hindi mabilang na mga biti ng liwanag sa kalangitan bago sila nagtagpo at naging isang sinag ng 9 na kulay na liwanag na sumikat kina Alvin at Clarissa. Napakalaki ng diametro ng sinag kaya madali nitong natakpan ang dalawa kahit na medyo malayo sila sa isa't isa. Ito na ang gantimpala sa pagpasa sa sukdulang pagsusulit sa Destiny Canyon.
Naramdaman ni Alvin na ang gantimpala ay mas malaki kaysa sa lahat ng gantimpalang natanggap niya noon sa Destiny Canyon. Sa sandaling sumikat ang liwanag sa kanya, ang mga enerhiyang natipid niya mula sa mga nakaraang gantimpala ay halos nasira ng bagong gantimpala. Nakuha lamang niya ang isang maliit na bahagi ng mga ito na hindi nagbigay sa kanya ng malaking pag-unlad. Ang bagong gantimpala ay labis na dominante na tila hindi nito kayang tiisin ang presensya ng iba pang mga gantimpala. Kumikirot ang puso ni Alvin nang maisip niya ang mga nasayang na gantimpala. Umaasa ako na ang bagong gantimpalang ito ay magbibigay sa akin ng mas malaking pag-unlad. Kung hindi, magdurusa ako ng malaking kawalan sa pagkakataong ito. Hindi rin ako sakam. Umaasa lang ako na makalusot sa kaharian ng isang maunlad na emperador ng mga Diyos, naisip ni Alvin sa sarili, bahagyang nasasabik. Noong una, hindi niya inakalang makakalusot siya sa kaharian ng isang maunlad na emperador ng mga Diyos sa Destiny Canyon. Gayunpaman, ngayon, ang kanyang puso ay may bahid ng mga inaasahan. Samantala, hinihigop din ni Clarissa ang gantimpala. Ang bilis ng pagsipsip niya ng gantimpala ay mas mabilis kaysa kay Alvin. Natural lamang ito dahil isa na siyang panimulang kataas-taasang Diyos na nagpatatag sa kanyang cultivation base. Patay na ang siyam na demonyong halimaw. Wala na rin ang tatlong pangunahing suprimong Diyos at ang kani-kanilang mga kasama, dalawa sa kanila ang nakatakas at lahat sila ay patay na. Dahil dito, sina Alvin at Clarissa na lamang ang natira sa kaibuturan ng puso ng Destiny Canyon. Bagamat hindi nasaksihan ng mga naghihintay sa labas ng sentro ng Destiny Canyon ang nangyari sa sentro, alam nilang lahat kung gaano kadelikado ang lugar na iyon dahil sa mga nakakaakit na gantimpalang nahuhulog mula sa langit. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari, pero base sa kung gaano kaagresibo ang mga taong iyon mula sa tatlong banal na kaharian, malinaw na naghahanap sila ng gulo para kay Alvin. Batay sa bilang ng mga gantimpalang lumitaw, makikita mo na maraming tao ang namatay. Walang duda na ang mga namatay ay mula sa tatlong banal na kaharian. Bakit hindi pinrotektahan ng tatlong pangunahing kataas-taasang Diyos ang kanilang sariling mga tao? Siguro umalis na sila. Matapos maging mga simpleng Supreme Gods, maaari na silang umalis sa Destiny Canyon ng may isang isip lamang. Sa anumang kaso, aalis na ako ngayon at maghahanap ng lugar na mapagtataguan hanggang sa matapos ang oras. Ako rin. Maraming tao na nagtipon sa labas ng puso ng Destiny Canyon ang mabilis na umalis. Iilan na lamang ang natira. Ang iilang taong ito ay umaasang mapalad. Sa kanilang palagay, kahit na napatay ni Alvin ang mga taong iyon mula sa tatlong banal na kaharian, si Alvin ay tiyak na nasa isang mahinang kalagayan ngayon. Nariyan din si Clarissa. Naisip nila na siya ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan pagkatapos patayin ang siyam na demonyong halimaw. Hindi na kailangang sabihin, umaasa silang samantalahin ang mahinang kalagayan ng dalawa. Sina Alvin at Clarissa ang kasalukuyang nasa una at pangalawa sa ranggo ayon sa pagkakabanggit. Ang isa ay may mahigit 10,000 puntos habang ang isa naman ay may halos 10,000 puntos. Si Clarissa, na nasa pangalawa, ay may mahigit dobleng puntos kaysa sa taong nasa ikatlong pwesto. Kung mapapatay nila ang dalawa, malaki ang kanilang pakinabang. Iniisip kung ano ang maaari nilang mapapala, matyaga nilang hinintay ang pag-alis ni na Alvin at Clarissa. Ilang araw ang lumipas. Sa wakas ay lumabas na sina Alvin at Clarissa. Taliwas sa inaasahan ng mga taong naghihintay sa dalawa, hindi lamang sina Alvin at Clarissa ay hindi nanghihina, kundi pareho rin silang nasa pinakamahusay na kondisyon. Walang kahit anong suspense tungkol sa resulta. Madaling napatay ni Alvin ang lahat ng umaasang sasamantalahin siya at si Clarissa. Labis na pinagsisihan ng mga taong iyon na hindi sila sumama sa iba. Sayang, wala talagang gamot para sa panghihinayang. Wala na ang mga gantimpala ko. Parang nawala ng malay si Alvin. Kakatanggap lang niya ng mga gantimpala para sa pagpatay sa grupo ng mga tao, ngunit mabilis silang nawasak ng gantimpala para sa pagpasa sa sukdulang pagsubok. Kakaunti lamang nito ang kanyang natanggap. Tumingin si Alvin kay Clarissa at nagtanong ng may ngiting nakangisi, ang apat na senior sister, tila mas nakakasama ang natanggap nating gantimpala kaysa sa nakabubuti.
Hindi ko na kayang mag-imbak ng iba pang gantimpala sa katawan ko ngayon. Nang marinig ito, nakangiting sumagot si Clarissa, "Junior brother, ang kailangan mo lang gawin ay lubusang maunawaan ito, hindi ba? Pagkatapos niyan, wala ka ng problema. Hindi lang iyon, malamang na malapit ka ng maging isang advanced Emperor of Gods kahit hindi ka makalusot." Malaki ang napala ni Clarissa sa pagkakataong ito kaya maganda ang kanyang pakiramdam. "Madali lang naman yan para sa'yo," buntong hininga ni Alvin, pang-apat na senior sister, "wala nang masyadong oras. Hahanap ako ng lugar para linangin at sipsipin ang enerhiya mula sa gantimpala habang hinihintay kong ipadala palabas ng kanyan. Ano ang susunod mong plano? Gusto mo bang sumama sa akin o balak mo bang umalis muna?" "Siyempre, sasama ako sa iyo," sabi ni Clarissa habang tumatawa, "Junior brother, hindi ako nagmamadaling umalis. Maghanap ka ng lugar at ilaan ang iyong oras sa pagsipsip ng enerhiya mula sa gantimpala. Dati, kalahating araw lang ang ginugol ni na Alvin at Clarissa para matanggap ang pambihirang gantimpala sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, ilang araw lang silang umalis sa kaibuturan ng puso ng Destiny Canyon dahil hinihintay ni Alvin na sipsipin ni Clarissa ang enerhiya mula sa gantimpala matapos itong pumasok sa kanyang katawan. Sa mga araw na iyon, hindi tulad ni Clarissa na ganap na sinipsip ang enerhiya mula sa gantimpala, maliit na enerhiya lamang na sipsip ni Alvin mula sa gantimpala. Bagamat walang sinabi si Clarissa, ramdam na ramdam ni Alvin na mas lumakas siya. Sa pagkakataong ito, biglang may naisip si Alvin. Sabi niya, "Pang-apat na senior sister, sa tingin mo ba ay hihilingin sa iyo ni Cesar, ang pinuno ng Frosty Mountain Heavenly Pool, na sumama sa kanyang puwersa pagkatapos mong umalis sa Destiny Canyon? Sa tingin mo ba ay talagang may sapat na mapagkukunan ang Frosty Mountain Heavenly Pool para matulungan kang maging isang intermediate Supreme God?" Dati, walang naniwala kay Clarissa nang sabihin niyang magiging isang simpleng kataas-taasang Diyos siya at magpapatatag sa kanyang cultivation base sa Destiny Canyon. Katulad ito ng kung paano walang naniwala sa sinabi ni Alvin na palalakasan niya ang kanyang cultivation base pagkatapos maging isang intermediate Emperor of God sa Destiny Canyon. Gayunpaman, nanatiling tapat ang dalawa sa kanilang mga salita at nakamit ang kanilang sinabi. Ayon sa naunang kasunduan, kung ang Frosty Mountain Heavenly Pool ay tapat sa pagre-recruit kay Clarissa, kakailanganin nila siyang bigyan ng maraming resources na kailangan niya upang maging isang intermediate Supreme God. Sa tingin ko, natatawang sabi ni Clarissa, bago pumasok sa Destiny Canyon, tinanong ko muna ang Panginoon ng Jade Bow Divine Kingdom tungkol dito. Sinabi niya na ang Frosty Mountain Heavenly Pool ay may sapat na mapagkukunan para matulungan akong maging isang intermediate Supreme God pagkatapos kong patatagin ang aking cultivation base sa kaharian ng isang simpleng Supreme God. Bahagyang nagulat si Alvin nang maalala ni Clarissa na magtanong tungkol sa bagay na ito. Nagpatuloy si Clarissa sa pagsasalita, "Gayunpaman, hindi ako sigurado kung babawiin niya ang kanyang mga sinabi. Kailangan nating manatili sa ating mga prinsipyo pagkatapos umalis sa Destiny Canyon. Kung tutuparin nila ang kanilang pangako, ayos lang sa atin na sumama sa kanila. Nakababatang kapatid, huwag kang mapilit na gawin ang ayaw mong gawin. Tutal, malapit na tayong umalis sa Trial of Gods." Umiling si Alvin at sinabing, "Pang-apat na senior sister, gaya ng sinabi mo. Aalis din tayo sa Trial of Gods kalaunan. Bukod pa rito, lahat ng bagay dito ay nilikha lamang ng mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Bakit naman ako mapipilitang gumawa ng kahit ano?" Tumanggaw si Clarissa. "Mabuti. Alam kong ganito ang pananaw mo sa mga bagay-bagay. Sinasabi ko lang ito dahil sinabihan ako ng third senior brother na ipaalala ko sa iyo. Ngayong naiparating ko na ang mensahe niya, natapos ko na rin ang gawaing ibinigay niya sa akin." Bahagyang nagulat si Alvin sa mga sinabi ni Clarissa. Kasabay nito, may init na bumalot sa kanyang puso nang maisip niya ang pagmamalasakit sa kanya ng kanyang ikatlong senior brother. Sa sumunod na panahon, nakahanap si Alvin ng lugar para linangin at sipsipin ang enerhiya mula sa gantimpala ng mag-isa. Kasabay nito, nanatili si Clarissa sa tabi ni Alvin upang protektahan siya, tinitiyak na hindi siya maaabala.
Hindi na kailangang sabihin, dahil nakabantay si Clarissa, madaling nasipsip ni Alvin ang enerhiya mula sa gantimpala. Sa oras na ito, biglang naramdaman ng dalawa ang pagbabago sa Destiny Canyon. Tumingin si Clarissa kay Alvin at sinabing, "Kapatid na lalaki, sa palagay ko ay malapit na tayong ilabas." Pagkarinig ni Clarissa ng boses, naramdaman ni Alvin ang pag-ikot ng kanyang ulo at ang kanyang paningin ay nagdilim. Nang bumalik ang liwanag, natuklasan ni Alvin na nasa labas na siya ng Destiny Canyon. Nang tumingala siya, nakita niya ang mga Panginoon ng mga banal na kaharian sa harap niya. Maya-maya, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nagtitipon sa paligid niya. Nasa labas na sila. Sa sandaling ito, ang mga Panginoon ng iba't ibang banal na kaharian ay nakatingin kina Alvin at Clarissa. 4,206. Matapos mapalabas si Alvin at ang iba pa mula sa Destiny Canyon, madaling ginamit ng mga Panginoon ng iba't ibang banal na kaharian ang mga atas ng kanilang Panginoon upang ibalik sa kanilang panig ang kanilang mga matataas na emperador ng mga Diyos. Gamit ang atas ng Panginoon, maihahambing sila sa isang matataas na kataas-taasang Diyos. Nakaramdam si Alvin ng isang di nakikitang puwersa na bumabalot sa kanya bago siya dinala palayo. Kasabay nito, naramdaman niya ang paghina ng kanyang banal na enerhiya, na nagdulot ng pag-angat sa kanya ng kawalan ng kapangyarihan. Ito ang lakas ng isang maunlad na emperador ng mga Diyos. Gulat na gulat si Alvin. Nakita na niya ang kapangyarihan ng isang simpleng kataas-taasang Diyos. Bagamat hindi siya kayang tapatan ng isang simpleng kataas-taasang Diyos ngayon, tiwala siyang hindi iyon mangyayari kapag naging isang maunlad na emperador ng mga Diyos na siya. Nagulat siya sa lakas ni Yingjun, na pinalakas ng atas ng Panginoon. Ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng isang simpleng at maunlad na kataas-taasang Diyos ay parang langit at lupa. Hindi nakakapagtaka na sinasabi ng mga tao na ang isang mas mataas na kataas-taasang Diyos ay kayang pumatay ng isang simpleng kataas-taasang Diyos gamit lamang ang isang daliri. Napakalaki ng pagkakaiba ng lakas. Wala pa ring gana si Alvin nang dumating siya sa tabi ni Yingjun. Nabalik lang siya sa kanyang katinoan nang marinig niya ang boses ni Cameron. Pinaalalahanan ni Cameron si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, "Kapatid na Alvin, ang Panginoon ay nakikipag-usap sa iyo." Matapos makabawi sa kanyang katinoan, natuklasan ni Alvin na ang iba pa mula sa Righteous Divine Kingdom ay nagtipon-tipon na. Tila mas kaunti kaysa sa mga taong namatay sa Destiny Canyon ang bilang. Pagkatapos, tumingin siya kay Zhu Yingjin na may bahid ng pagkalito, sinusubukang alalahanin ang sinabi ni Yingjun. Ngumiti si Yingjun. Hindi siya nasaktan na nagambala si Alvin habang nagsasalita. Sabi niya, "Mansion Master Darfield, nagdala ka ng malaking kaluwalhatian sa ating matuwid na banal na kaharian." Hindi lamang nanguna si Alvin, kundi sinira rin niya ang dating record sa pamamagitan ng pag-ipon ng mahigit 10,000 puntos. Dahil sa kanyang mga puntos, umangat din sa unang pwesto ang Righteous Divine Kingdom sa ranggo ng Divine Kingdom. Kasunod nito, sunod-sunod na nagsalita ang mga kalahok mula sa Righteous Divine Kingdom. "Binabati kita, Panginoon ko. Binabati kita, Mansion Master Darfield." Maraming mga matataas na emperador ng mga Diyos mula sa matuwid na banal na kaharian ang tumingin kay Alvin nang may pasasalamat habang binabati nila siya. Dati, nakasalubong nila si Alvin noong sila ay nasa Destiny Canyon. Noong panahong iyon, inakala nilang papatayin sila ni Alvin tulad ng pagpatay niya sa iba. Laking gulat nila nang hindi niya sila pinabayaan. Mas lalo silang nagpapasalamat nang mabalitaan nila kalaunan kung gaano karami ang napatay niya. Isa sa mga Mansion Master mula sa Righteous Divine Kingdom ang tumingin sa paligid bago bumantong hininga, parang may kahit isang dosenang tao na namatay sa Destiny Canyon mula sa bawat Divine Kingdom. Matapos mawala ang kanyang boses, maraming tao ang agad na tumingin kay Alvin. Ang mga pagkalugi na dinanas ng iba't ibang banal na kaharian ay malamang na may kaugnayan kay Alvin, ngunit hindi nila inisip na isa siyang mamamatay tao na uhaw sa dugo. Kung tutusin, kung taglay nila ang kanyang lakas, gagawin din nila ang pareho. Ang labanan ng mga banal na kaharian ay isang kompetisyon. Sumali sila upang makipagkompetensya para sa mga kayamanan, mga hindi inaasahang engkwentro, at mga gantimpala sa Destiny Canyon.
Ang mga gantimpala para sa pagpatay ng isang tao sa Destiny Canyon ay doble sa karaniwan nilang natatanggap. Sino ang makakatanggi sa ganoong bagay? Hindi tulad ng matuwid na banal na kaharian, ang mga tao mula sa iba pang mga banal na kaharian ay nagpakita ng malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha dahil sa matinding pagkalugi na kanilang dinanas. Kasabay nito, sinabi ni Baron, ang Panginoon ng banal na kaharian ng Jade Bow, kay Clarissa sa pamamagitan ng voice transmission, Binibini, salamat. Pagkatapos, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha bago niya sinabi ng malakas, binabati kita sa pagiging isang kataas-taasang Diyos. Sumunod naman ang mga tao mula sa Jade Bow Divine Kingdom at binati si Clarissa kahit hindi sila masyadong malapit sa kanya. Obligasyon naman na batiin siya, kung tutuusin. Sa oras na ito, ang mga banal na kaharian na dumanas ng mas maliliit na pagkatalo at nagawang makapasok sa nangungunang 10 ranggo ay sa wakas ay nakabangon mula sa kanilang kalungkutan. Sa kabaligtaran, ang mga tao mula sa mga Divine Kingdom na dumanas ng matinding pagkatalo tulad ng Remo Divine Kingdom, Rising Crag Divine Kingdom, at Profoundlo Divine Kingdom ay halos hindi maalis ang madilim na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi na kailangang sabihin, dahil sa napakalaking pagkatalo, hindi sila nakapasok sa top 10. Tara na. Di nagtagal, inilabas ng mga Panginoon ng Remo Divine Kingdom, ng Rising Crag Kingdom, at ng Profoundlo Divine Kingdom ang kanilang mga tauhan ng hindi nagpapalam sa iba. Ang Panginoon ng Soaring Divine Kingdom ay umalis din ng hindi lumilingon. Wala nang saysay na magtagal pa ang mga hindi nakapasok sa top 10. Gayunpaman, sa normal na sitwasyon, kadalasan ay mananatili sila para lang makita kung anong uri ng gantimpala ang matatanggap ng mga nakapasok sa top 10. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, wala ni isa sa kanila ang may ganang magtagal ng higit sa kinakailangan. Bago umalis, si Steven, ang Panginoon ng Soaring Divine Kingdom, ay lumingon kay Clarissa na ang mga matang puno ng hanggaring pumatay. Kasabay nito, isang bahid ng kawalan ng magawa ang lumitaw sa kanyang puso nang maisip niya kung paano siya ngayon ay isang kataas-taasang Diyos. Kung siya ay nasa teritoryo ng Soaring Divine Kingdom, madali para sa kanya na patayin siya gamit ang Lord's Decree. Gayunpaman, wala siyang laban dito sa labas ng teritoryo ng Soaring Divine Kingdom. Sa huli, 12 banal na kaharian na lamang ang natira. 2 banal na kaharian na hindi nakapasok sa top 10 ay hindi umalis dahil ang ilan sa kanilang mga kinatawan ay nagawang makapasok sa top 10 nanograms listahan ng mga individual na ranggo. Batay sa mga nakaraang karanasan, gagantimpalaan lamang sila pagkatapos ng isang araw at isang gabi. Walang nakakaalam kung bakit natagalan bago nila matanggap ang mga gantimpala, ngunit lahat sila ay matiyagang naghintay. Swoosh! 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 Biglang lumitaw ang 3 matandang lalaki. Sila ang 3 demonic scorpion elders mula sa Latent Element Heaven Sect. Kilala ang 3 sa pagkakaroon ng lakas ng isang ordinaryong advanced supreme god kung magsasama-sama sila. Bago magsimula ang labanan ng mga banal na kaharian, dumating sila upang rekrutin sina Alvin at Clarissa. Sa huli, pinili ni Clarissa ang Frosty Mountain Heavenly Pool kaya si Alvin na lang ang natira sa kanila, ang kanilang pangalawang pagpipilian. Nang marinig nila ang tungkol sa mga resulta, nagulat sila. Talagang hindi nila inaasahan na ang kanilang pangalawang pagpipilian ay magkakaroon ng ganitong nakakagulat na pagganap sa labanan ng mga banal na kaharian. Ang pinaka-nakakagulat na bagay ay ang kanyang tagumpay sa ganap na pagpapatatag ng kanyang cultivation base matapos maging isang intermediate Emperor of Gods. Isa siyang halimaw. Ang 3 matandang lalaki ay nabuhay ng sapat na katagalan upang makakita ng maraming halimaw na kababalaghan sa kanilang buhay. Gayunpaman, gulat pa rin sila sa talento ni Alvin. Sa wakas, isa sa 3 demonic scorpion elders ang malakas na nagsabi, Alvin, ang Latent Element Heaven Sect ay tutulong sa iyo na maging isang advanced Emperor of Gods. Pagkatapos mong maging isang advanced Emperor of Gods, opisyal ka nang sasali sa Latent Element Heaven Sect. Bahagyang ngumiti si Alvin habang sumasagot, Senior, ang mga gantimpalang natanggap ko sa Destiny Canyon ay lumampas sa aking inaasahan, at hindi ko pa naa-absorb lahat ng mga ito. Bukod pa rito, hindi ko pa rin natatanggap ang gantimpala para sa unang ranggo.
May posibilidad na kapag na-absorb ko na ang lahat ng gantimpala, magagawa kong makalusot sa kaharian ng isang advanced na Emperor of Gods ng mag-isa. Malapit nang matapos ang kanyang mga salita, tiningnan ni Alvin ang matanda ng may kahulugan. Sandali na natigilan ang ekspresyon ng matanda. Pagkatapos, nagpalitan siya ng tingin sa dalawa pang matanda at kinausap sila sa pamamagitan ng voice transmission bago niya sinabi kay Alvin, "Alvin, kung ikaw ay magiging isang advanced Emperor of Gods ng mag-isa, tutulungan ka ng aming latent element heaven sect na patatagin ang iyong cultivation base. Bukod dito, bibigyan ka ng aming sect ng..." Nabigla ang 12 Panginoon ng mga banal na kaharian nang marinig nila ang mga salita ng matanda. Hindi nila inaasahan na ang latent element heaven sect ay handang magsakripisyo ng ganito kalaki para lamang ma-recruit si Alvin. Ramdam ni Alvin ang sinseridad ng matanda. Bukod dito, ang mga ipinangako sa kanya ng matanda ay eksakto kung ano ang tunay niyang kailangan upang maging isang kataas-taasang Diyos sa lalong madaling panahon. "Senior, kung tutuparin mo ang pangako mo, handa akong sumali sa latent element heaven sect," walang pag-aalinlangang sagot ni Alvin. Magiging hanggal siya kung hindi. Umaasa ang latent element heaven sect na mapangalagaan ang isang talentong sapat ang lakas upang protektahan sila sa hinaharap. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ayaw ni Alvin na matali sa ganoong pangako. Gayunpaman, wala siyang anumang alalahanin ngayon dahil aalis na siya sa Trial of Gods at babalik sa totoong mundo kalaunan. Kasunod nito, binati ng mga Panginoon ng mga banal na kaharian ang 3 demonic scorpion elders. "Binabati kita, mga senior. Sa oras na ito, Clarissa." Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumipad palapit. Siya si Cesar Niger, ang pinuno ng Frosty Mountain Heavenly Pool. Lumapit siya kay Clarissa bago niya sinabi, "Binabati kita sa pagiging isang kataas-taasang Diyos. Gaya ng ipinangako ko dati, ang Frosty Mountain Heavenly Pool ay tutulong sa iyo na patatagin ang iyong cultivation base." Pagkarinig pa lang ng boses ni Cesar, biglang lumabas ang banal na enerhiya ni Clarissa mula sa kanyang katawan. Walang anumang senyales ng kawalang tatag. Si Baron, ang Panginoon ng kaharian ng Jade Bow na nakatayo sa tabi ni Clarissa, ay napasigaw sa gulat at hindi makapaniwala, paano ito nangyari? 4,207. Ang mga Panginoon ng iba't ibang banal na kaharian ay alinman sa mga panimang Diyos o mga intermediate na kataas-taasang Diyos. Natural lamang, nararamdaman nila ang pamilyaridad ng banal na enerhiya ni Clarissa nang ilabas niya ito sa paligid. Hindi lang naging isang simpleng kataas-taasang Diyos si Clarissa, kundi pinatatag din niya ang kanyang cultivation base. Paano niya nagawa iyon? Paano ito posible? Parang hindi naman siya nagyayabang bago siya pumasok sa Destiny Canyon. Walang naniwala sa kanya noong mga oras na iyon. Kung hindi ko ito nasaksihan mismo, hindi pa rin ako maniniwala kahit na muling nabuhay ang aking yumaong ama para ikwento ito sa akin. Hindi sapat na sabihin na nagulat ang mga Panginoon ng mga banal na kaharian sa kamangha-manghang gawa ni Clarissa. Alam nilang ang mga hindi inaasahang engkwentro sa Destiny Canyon ay makakatulong sa isang tao na maging isang simpleng kataas-taasang Diyos dahil naranasan na nila ito mismo. Gayunpaman, hindi pa nangyari noon para sa isang tao na maging isang simpleng kataas-taasang Diyos at patatagin din ang kanyang cultivation base sa Destiny Canyon. Kumislap ng maliwanag ang mga mata ni Clarissa habang nakatingin kay Cesar at nagtanong, "Naaalala ko na nangako kang bibigyan mo ako ng regalo pagkatapos kong maging isang panimulang kataas-taasang Diyos at patatagin ang aking cultivation base. Tutulungan mo ba akong maging isang intermediate na kataas-taasang Diyos?" Patuloy na sinabi ni Clarissa, "Tatanggap ako ng gantimpala para sa pangalawa sa ranggo. Dapat nitong maibsan ang pasanin ng Frosty Mountain Heavenly Pool kapag tinulungan mo akong maging isang intermediate Supreme God." Natigilan ng mga Panginoon ng mga banal na kaharian sa mga salita ni Clarissa. Tutal, ang mga gantimpala para sa mga kalahok sa labanan ng mga banal na kaharian ay hindi maihahambing sa mga gantimpala ng mga banal na kaharian dahil ang mga gantimpala para sa mga banal na kaharian ay kapaki-pakinabang sa mga kataas-taasang Diyos. Isang halimaw. Kakaiba siya. Ang 3 demonic scorpion elders ng latent element heaven sect ay tumingin kay Clarissa ng may masalimuot na tingin. Labis nilang minamaliit ang kanyang talento.
Ang latent element heavenly pole ay kailangang magbayad ng malaking halaga para makuha siya, at wala sila sa posisyon para gumawa ng ganoong desisyon. Kailangan nilang pag-usapan ang bagay na ito sa sect leader ng latent element heaven sect. Gayunpaman, hindi na kailangang gawin ang ganoong bagay maliban na lang kung magpasya ang Frosty Mountain Heavenly Pole na tumalikod sa kanilang pangako. Hindi nila inakala na gagawin iyon ng Frosty Mountain Heavenly Pole, at tama sila. Si Cesar, ang pinuno ng Frosty Mountain Heavenly Pole, ay tumingin kay Clarissa nang may gulat at habang sinasabi niya, "Clarissa, wala akong duda na ikaw ay magiging isang panimulang kataas-taasang Diyos sa Destiny Canyon, ngunit talagang hindi ko inaasahan na mapapatatag mo rin ang iyong cultivation base doon. Kaya, balak pa rin ba akong kunin ng Frosty Mountain Heavenly Pole?" Tanong ni Clarissa. Bahagyang ngumiti si Cesar. "Syempre, gusto ka pa rin naming i-recruit. Nangako ako sa iyo noon pa man. Sundan mo ako sa Frosty Mountain Heavenly Pole. Tutulungan kitang maging isang intermediate supreme god sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon, opisyal ka nang tatanggapin ng Frosty Mountain Heavenly Pole bilang miyembro." "Sige, susunod ako sa iyo." Mabilis na sagot ni Clarissa at tumayo sa tabi ni Cesar. Tumango si Cesar sa tatlong demonic Scorpion Elders at kay Baron, ang Panginoon ng Jade Bow Divine Kingdom, bago niya inilayo si Clarissa. Maraming tao ang bumaantong hininga habang pinapanood ang dalawa na umalis. Ang ilan sa kanila ay mukhang naiinggit din. Ang batang babaeng iyon ay lilipat sa mas mataas na antas pagkatapos sumali sa Frosty Mountain Heavenly Pole. Sa hinaharap, tiyak na siya ang magiging ikatlong Advanced Supreme God sa Frosty Mountain Heavenly Pole. Samantala, naisip ni Alvin sa sarili, sana ay maging isang Intermediate Supreme God ang Fourth Senior Sister bago tayo umalis sa Trial of Gods. Sa oras na ito, ang tatlong demonic Scorpion Elders ay lumingon kay Alvin. "Alvin, oras na para umalis tayo. Sa katunayan, maaaring umalis ang mga kalahok anumang oras nila gusto. Nasaan man sila sa mundo, matatanggap pa rin nila ang gantimpala para sa pagiging nasa top 10 nanograms labanan ng mga banal na kaharian. Gayunpaman, kinailangang manatili rito ang mga banal na kaharian upang matanggap ang gantimpala dahil ang pagtanggap ng gantimpala ay nangangailangan ng aura at presensya ng mga Panginoon ng mga banal na kaharian." "Panginoong Zo, kapatid na Cameron, Palam," sabi ni Alvin kina Yingjun at Cameron matapos niyang tumango sa tatlong demonic Scorpion Elders. Pagkatapos, tumango siya sa iba mula sa Righteous Divine Kingdom bago siya umalis kasama ang tatlong matatanda. Pagkatapos umalis nina Alvin at Clarissa, nagsimulang mag-usap at magkumpara ang iba sa kanilang dalawa. Isa ring halimaw si Alvin. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, tila mas namumukod tangi si Clarissa kaysa kay Alvin. Gayunpaman, maaaring hindi na iyon ang kaso sa hinaharap. Sino ang nakakaalam? Gayunpaman, ang mga record na naitala nilang dalawa noong labanan ng mga banal na kaharian ay magiging mahirap talunin. Gagantimpalaan din si Alvin sa pagbasag ng record. Dahil dyan at sa mga gantimpalang natanggap niya sa Destiny Canyon, hindi magtatagal at magiging isang Advanced Emperor of Gods na siya. Parehong natalo nina Alvin at Clarissa ang naunang record. Gayunpaman, dahil si Alvin ang unang bumasag ng record, siya ang gagantimpalaan para dito. Swoosh! Swoosh! Habang naglalakbay si Alvin kasama ang tatlong demonic Scorpion Elders, isang malakas na ingay ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin bago sumikat ang dalawang sinag ng liwanag na may magkakaibang kulay kay Alvin. Lumiwanag ang mga mata ng tatlong demonic Scorpion Elders habang nakatingin kay Alvin na tumigil sa paggalaw. Hindi lang si Alvin ang nanguna sa lahat ng kalahok, kundi sinira rin niya ang dating record. Si Alvin ang pinakamalaking nagwagi sa labanan ng mga banal na kaharian ng Destiny Canyon. Iniisip ko kung paano nagawa ni Clarissa na patatagin ang kanyang cultivation base ng ganito kabilis matapos maging isang simpleng Supreme God sa Destiny Canyon. Sa aking palagay, kahit na matanggap niya ang lahat ng gantimpalang natanggap ni Alvin, hindi pa rin niya dapat mapatatag ang kanyang cultivation base. Kay gandang gawa. Nang matanggap ni Alvin ang mga gantimpala para sa unang ranggo at pagbasag sa nakaraang record, natuklasan niya na ang gantimpala para sa pagbasag ng record ay mas mainam kaysa sa natanggap niya para sa unang ranggo.
Dati, nag-aalala siya na ang gantimpalang natanggap niya mula sa pagpasa sa ultimate test sa Destiny Canyon ay sisire sa mga gantimpalang ito tulad ng nangyari sa iba pang mga gantimpala. Nakahinga siya ng maluwag nang matuklasan niya na ang dalawang gantimpalang natanggap niya ay tila mapayapang magkakasama sa gantimpalang natanggap niya sa kaibuturan ng puso ng Destiny Canyon. Matapos kong makuha ang tatlong gantimpalang ito, kahit hindi ako agad maging isang Advanced Emperor of Gods, dapat ay nasa bingit na ako ng isang tagumpay. Pagkatapos kong makalusot, patatagin ko ang aking cultivation base sa tulong ng Latent Element Heaven Sect. Umaasa ako na mapapatatag ko ito bago umalis sa Trial of Gods. Ang pangunahing dahilan kung bakit sumali si Alvin sa Latent Element Heaven Sect ay upang palakasin ang kanyang cultivation base gamit ang mga mapagkukunan ng sekta. Gayunpaman, alam niyang ang bilis ng kanyang pag-unlad ay hindi maihahambing sa bilis ng kanyang pag-unlad sa Destiny Canyon. Kung tutuusin, doble ang gantimpalang natanggap niya noong nasa Destiny Canyon siya. Kumusta na kaya ang iba? Pakiramdam ko ay hindi sila kasing husay ng ginagawa namin ni Fourth Senior Sister. Habang sina Alvin at Clarissa ay nagtungo sa Latent Element Heaven Sect at sa Frosty Mountain Heavenly Pool, ang iba pang sumali sa Trial of Gods kasama nila ay naghahanap pa rin ng mga hindi inaasahang engkwentro sa Southern Heaven Continent at Northern Sphere Continent. Ang ilan ay namatay, at ang mga nakaligtas ay lalong lumakas. Mabilis na lumipas ang panahon, at 2 taon lumipas sa isang kisap mata. Sa Myriad Laws Academy, isang makapangyarihang nilalang ang nagbabantay sa isang formation ng mag-isa, ngunit di nagtagal, maraming guro at estudyante ang nagsimulang magtipon. Halos 3 taon na mula nang sumali sila sa Trial of Gods. Malapit na silang lumabas. Nabalitaan kong maraming tao ang namatay. Tama iyan. Maraming soul pearls ang nabasag. Sa oras na ito, isang miyembro ng paksayo ng Legacy ang casual na nagtanong, sa palagay mo ba ay mayroon sa kanila ang naging isang kataas-taasang Diyos? Tumahimik sandali bago may nagsalita, kung mayroong isang taong naging kataas-taasang Diyos, tanging ang taong iyon lamang mula sa paksayo ng Inner Palace ang maaaring maging dahilan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.